Para hindi na maging pulubi ang yumaong tatay ko, sinusunugan ko siya ng 100 bilyong perang papel para sa patay araw-araw. Pero hindi ko inasahan na dahil doon ay tatalon siya palabas ng kabaong at bibigyan ako ng 2 malutong na sampal. Binalaan niya rin ako na huwag na siyang sunugan pa ng pera, dahil nitong mga nakaraang taon. Sobrang daming malalaking halaga ng pera ang sinunog ng mga tao papuntang kabilang buhay, na naging sanhi ng hyperinflation at pagbaba ng halaga ng pera doon. Dahil dito, sumiklab ang ikatlong digmaang pandaigdig sa impyerno. Ang pinakakailangan niya ngayon ay mga armas. Kahit anong eroplano, kanyan, kung anong meron, ipadala mo. Sa ganoong paraan, siya at ang mga tauhan niya ay makakasakop ng teritoryo at maghahari-harian. Nagulat ako nang marinig kong malapit nang sumiklab ang digmaan sa impyerno. Agad kong tinanong si Itay, kapag nagkaroon na siya ng mga armas, kung pwede niya ba akong bigyan ng kahit maliit na posisyon. Kung oo, handa na akong pumanaw agad-agad. Tutal, dito sa mundo ng mga buhay, isa na akong ganap na pulubi. Pagkarinig ng tatay ko sa sinabi ko, isa na namang malakas na sampal ang inabot ko. Sabi niya, basta't ang mga armas na ipapadala ko sa kanya ay sapat ang dami at moderno, pwede niyang pakiusapan ang mga kaibigan niya sa kabilang buhay. Nabigyan ako ng tontoneladang ginto at pilak bilang kapalit. Kung hindi ako naniniwala, tingnan ko raw bukas sa ilalim ng lumang puno ng akasya sa bahay. Siguradong may 2 pirasong ginto doon. Nang marinig ko yun, para akong nabuhayan ng dugo. Kinagabihan, pumunta agad ako sa punerarya ng pamilya namin at nagsimulang gumawa ng mga papel na baril at kanyan. Dahil 6 na henerasyon na ng pamilya ko ang nasa negosyong ito, sanay na rin ako sa paggawa ng mga gamit na gawa sa papel. Pero sa totoo lang, hindi lahat ng mga bagay na gawa sa papel ay pwedeng ipadala sa impyerno. Para maipadala ang mga armas sa kabilang buhay, kailangan itong tatakan ng selyo ng pagtawid ng gumagawa nito. At ang selyo ng pagtawid ay nahahati sa 9 na antas. Habang tumataas ang antas, mas maraming bagay ang maipapadala sa kabilang buhay. Dahil ang selyo na hawak ko ay nasa 2 antas pa lang, ang kaya ko lang ipadala sa ngayon ay ilang ripple at mga patalim. Pero bago umalis si Itay, sinabi niya sa akin na hanggat tumataas ang ranggo niya sa impyerno, tataas din daw ang antas ng selyo ko. At ngayon, simula pa lang ng kaguluhan sa impyerno. Sa ngayon, sapat na raw muna ang ilang machine gun. Nagtrabaho ako buong gabi, nakagawa ako ng 4 na heavy machine gun at ilang pistola. Tinatakan ko lahat ng selyo at sinunog para ipadala kay Itay sa impyerno. Habang sinusunog, paulit-ulit kong sinasabi, Itay, galingan mo dyan para sa akin. Gabayan mo ako dyan para yumaman at swertehin. Pagkasabi niyon, kumuha ulit ako ng papel at ginawan si Itay ng isang makapangyarihang espada. Kinabukasan ng umaga, dali-dali akong pumunta sa ilalim ng punong sinabi ni Itay. Naghukay ako ng matagal, at totoo nga, nakakita ako ng 2 mabibigat na bara ng ginto. Mukhang hindi nga nagsinungaling si tatay. Ilang machine gun pa lang ang sinusunog ko. 2 bara ng ginto agad ang kapalit. Kung mas marami pa akong susunugin, siguradong yayaman ako ng todo. Masayang-masaya ako at lalabas na sana para gumastos, pero nakita kong puno na ng tao ang tapat ng tindahan namin. At lahat sila ay pinapunta ng kanilang mga yumaong kamag-anak sa panaginip para bumili ng machine gun. Pumili ako ng isang babae at pinapasok siya. Pagpasok niya, sinabi niya agad sa akin na napanaginipan niya kagabi ang yumao niyang kapatid na lalaki. Sinabihan daw siyang hanapin ako para bumili ng machine gun at isang klase ng espada. Pagkarinig ko nito, tumango ako. Kanina pa nga ako naghihinala na may kinalaman ang mga pangyayaring ito kay tatay. Mukhang tinutulungan ako ni tatay na makakuha ng mga customer. Kaya pagkatapos kong kunin ang kaarawan at oras ng kapanganakan ng kapatid ng babae, agad akong nagsimulang gumawa ng mga machine gun. Sa isang iglap lang, sa likod bahay ay tinulungan ko siyang sunugin ang mga ito para sa kapatid niya. Pagkatapos sunugin, tila hindi pa sapat para sa babae. Nagtanong pa siya kung pwede ko raw bang sunugan ng atomic bomb ang kapatid niya. Kahit magkano raw ay babayaran niya. Nang marinig ko yun, parang dinudugo ang puso ko. Hindi lang siya ang nakukulangan, kahit ako kulang na kulang pa. Sayang nga lang at mga simpleng gamit pa lang ang kaya kong gawin, dahil ang selyo ko ay nasa 2 antas pa lang. Kung hindi lang dahil doon, matagal nang walang tatalo sa tatay ko. Kaya ang nasabi ko na lang sa babae, na limitado pa ang kakayahan ko sa ngayon. Kung sakaling maging posible sa hinaharap, siguradong tutulungan ko siyang magsunog ng atomic bomb, at bago umalis ang dalaga, sinabi niya sa akin ang kanyang pangalan. Ako si Fang Qingya, sana maging mabait ka sa akin sa hinaharap. Pagkatapos nito, sunod-sunod na
Lahat sila ay lumapit sa akin para bumili ng machine gun para sunugin para sa kanilang mga yumaong kamag-anak. Mula umaga hanggang gabi ay abala ako. Kasabay nito, natanggap na rin sa impyerno. Ang mga armas na sinunog ko. Mayroong espesyal na ahensya sa impyerno na tumatanggap ng mga bagay mula sa mundo ng mga buhay. Ang dalawang opisyal ng impyerno na namamahala sa pamamahagi ng mga gamit ay nagulat sa tambak ng mga armas sa kanilang harapan. Inutos ng pinuno ng mga opisyal, ang mga gamit na ito ay para sa Yucheng. Ihatid niyo na agad doon. Agad na inilagay ng ilang opisyal ang mga armas sa ilang malalaking kahon at dinala doon. Ang lahat ng mga armas na ito ay may nakatatak na pangalan at petsa ng kapanganakan, kaya't ang may-ari lamang ang makakagamit nito. Hindi nagtagal, hinawakan na ng aking tatay. Ang mga armas na sinunog ko na may ngiti sa kanyang mukha. At sa oras na ito, siya ay naging ang Panginoon ng isang lungsod na tinatawag na Yucheng. Sa katunayan, kagabi pa, marami ng masasamang espiritu ang dumating sa Yucheng para subukan ang kanilang lakas, ngunit lahat sila ay napaatras ng heavy machine gun na hawak niya. At ngayong gabi, tiyak na mas maraming masasamang espiritu ang susugod. Sa pag-iisip nito, agad niyang inutusan ang kanyang mga tauhan. Dalhin ang mga machine gun at mag-deploy sa mga pader ng lungsod, maghanda para sa panibagong bugso ng pag-atake ng mga masasamang espiritu. Ang mga masasamang espiritu ay nabubuo mula sa sama ng loob ng mga tao. Ang kanilang kapangyarihan sa paggawa ng masama ay mas malakas kaysa sa ordinaryong mga kaluluwa. Ang dahilan kung bakit hindi sila nauubos ay dahil sa mundo ng mga buhay, lahat ng tao ay may sama ng loob. Kapag ang mga taong ito na may sama ng loob ay pumasok sa impyerno, sila ay nagiging masasamang espiritu. At ang mga taong may matinding sama ng loob, pagpasok sa impyerno, ay nagiging mas malalakas na masasamang espiritu. Ngunit sila Lauduo ay mga kaluluwa, at hanggat mapapatay nila ang mga masasamang espiritu, makakakuha sila ng katanyagan at kayamanan para ma-upgrade ang kanilang posisyon at lakas. At kung ang isang masamang espiritu naman ang makapatay ng isang kaluluwa, makakakuha rin sila ng katanyagan at kayamanan para palakasin ang sarili. Ang tanging pagkakaiba sa pagitan nilang dalawa ay, ang mga masasamang espiritu ay kayang lamunin ang mga kaluluwa. At sa sandaling iyon, sa paanan ng pader ng Yucheng, isang masamang espiritu na nakasuot ng baluti ay mapanghamak na tumingin sa lahat. Para maging hari ng impyerno ang yumaong tatay ko. Diretso kong sinunog ang isang kumpletong set ng top-tier na armas para sa kanya. Ang mga sundalo, may baril sa kaliwang kamay at kanyan sa kanan. Mga eroplano ang namumuna, sinusundan ng mga tangke. Mga barkong pandigma ang nakapalibot, at mga aircraft carrier ang humaharang sa daan. Hindi mabilang na mga missile ang direktang tumama sa impyerno. Nagbanta pa ako na tutulungan si Lauduo na pag-isahin ang underworld sa loob ng isang linggo. Ang dahilan kung bakit napakaraming armas ang sinunog ko para kay Lauduo ay dahil sa mga nakalipas na taon, ang mga tao ay nagsusunog sa impyerno ng sobrang daming perang pang-impyerno na may malalaking halaga, na nagdulot ng inflation sa kabilang buhay at pagbaba ng halaga ng pera. Nagumpisa ito ng ikatlong digmaang pandaigdig sa impyerno. Ang kailangan niya ngayon ay mga armas. Kahit anong eroplano, kanyan, kahit ano pa yan. Sa ganitong paraan, siya at ang kanyang mga kapatid ay maaaring sakupin ng isang teritoryo at maghari. Hindi nagtagal, hinawakan na ng aking tatay. Ang mga armas na sinunog ko na may ngiti sa kanyang mukha. At sa oras na ito, siya ay naging ang Panginoon ng isang lungsod na tinatawag na Yucheng. Sa katunayan, kagabi pa, marami ng masasamang espiritu ang dumating sa Yucheng para subukan ang kanilang lakas, ngunit lahat sila ay napaatras ng heavy machine gun na hawak niya. At ngayong gabi, tiyak na mas maraming masasamang espiritu ang susugod. Sa pag-iisip nito, agad niyang inutusan ang kanyang mga tauhan. Dalhin ang mga machine gun at mag-deploy sa mga pader ng lungsod, maghanda para sa panibagong bugso ng pag-atake ng mga masasamang espiritu. Ang mga masasamang espiritu ay nabubuo mula sa sama ng loob ng mga tao. Ang kanilang kapangyarihan sa paggawa ng masama ay mas malakas kaysa sa ordinaryong mga kaluluwa. Ang dahilan kung bakit hindi sila nauubos ay dahil sa mundo ng mga buhay, lahat ng tao ay may sama ng loob. Kapag ang mga taong ito na may sama ng loob ay pumasok sa impyerno, sila ay nagiging masasamang espiritu. At ang mga taong may matinding sama ng loob, pagpasok sa impyerno, ay nagiging mas malalakas na masasamang espiritu. Hanggat mapapatay nila ang mga masasamang espiritu, makakakuha sila ng katanyagan at kayamanan para ma-upgrade ang kanilang posisyon at lakas. At kung ang isang masamang espiritu naman ang makapatay ng isang kaluluwa, makakakuha rin sila ng katanyagan at kayamanan para palakasin ang sarili.
Ang tanging pagkakaiba nilang dalawa ay kaya ring lamunin ng masasamang espiritu ang mga kaluluwa. At sa sandaling iyon, sa ibaba ng pader ng lungsod ng Yu, isang masamang espiritu na nakasuot ng baluti ay mapanghamak na nakatingin sa lahat. Siya si Taikai, ang pinuno ng mga masasamang espiritu malapit sa lungsod ng Yu. Kung talagang makukuha ni Taikai ang lungsod ng Yu at lalamunin ang lahat ng kaluluwa, maaari siyang ma-promote bilang gintong baluti. At kung magsisikap pa siya, malaki ang tsansang makabalik siya sa mundo ng mga buhay. Jiang Ming, ang mga taong ipinadala namin kagabi ay para lang subukan ang lakas ninyo ngayon. Akala nyo ba talaga mas malakas kayo kaysa sa amin? Dapat ninyong malaman na walang katapusan ang sama ng loob. Kahit pa malakas ang mga armas ninyo, ano naman? Sa kabilang buhay, nauubos din ang espiritual na lakas ng mga armas. Marami kami, kaya naming ubusin ang lakas ninyo hanggang sa mamatay kayo. Nang marinig ang mayabang na pananalita ni Taikai, napangisi lang ng may pang-iinsulto ang mga sundalo ng lungsod ng Yu. Magsasalita pa sana ng masasamang bagay si Taikai, nang biglang sumigaw si Lao Duo. Mga kasama, sugod. Pagkasabi niyon, mabilis na inilagay ng mga sundalo ang isang hilera ng mga heavy machine gun sa pader ng lungsod. Biglang nagpaputok ang mga heavy machine gun, at sunod-sunod na tumama ang mga bala kay Taikai. Nabigla si Taikai. Agad na sumugod ang mga masasamang espiritu sa likuran niya para protektahan siya. Sa sandaling iyon, tuwang-tuwa ang lahat sa pader ng lungsod dahil dati, sa tuwing sila'y nakikipaglaban sa masasamang espiritu, palagi silang dehado. Ngayon, sa wakas, makakabawi na sila. Habang tumatagal, lalong tumatapang ang mga sundalo. Kahit maraming masasamang espiritu ang napapatay, hindi pa rin ito sapat dahil sa dami nila. Ipagpatuloy nyo lang ang laban dito. Kakausapin ko muna ang anak ko para magsunog siya ng mas maraming armas para sa akin. Nang marinig iyon, natuwa ang lahat. Dahil nandyan ang anak ng City Lord. Magkakaroon sila ng walang katapusang supply ng armas. Hindi na magiging problema ang pakikipaglaban sa mga masasamang espiritu. Pagkasabi niyon, pumunta si Lao Duo sa isang sulok at binuksan ang communication room. Anak, anong ginagawa mo riyan? Dad, nagulat ako sa biglaang boses mo. Nang matauhan ako, agad akong sumagot, Dad, kamusta? Ang gaganda ba ng mga armas? Pwede mo ba akong bigyan ng minahan ng ginto at diamante? Gusto kong bumili ng mga mamahaling kotse, yate, bili. Bilhin mo mukha mo. Hindi pa ako tapos magsalita ay pinutol na ako ni Dad. Tigilan mo yang pangangarap mo. Gawin mo ang dapat gawin. Ilang armas pa lang ang nagagawa mo, yumaman na agad ang gusto mo. Ipagpatuloy mo ang pagsunog ng armas para sa akin. Bukod sa mga heavy machine gun, magpadala ka pa ng mas malalakas na armas. Dahil sa sermon ni Dad, medyo nainis ako. Sabi ko, Dad, bigyan mo na lang ako ng 2 gold bar. Wala akong ganang kumilos kapag wala akong nakukuhang kayamanan. Alam na alam ko ang estilo ni Dad. Para siyang yung matandang gaaman sa antique shop, palaging gustong makalamang. Ano ba naman yan? Mukha ka na bang pera? Gawan mo ako ng armas ngayon din. Nakikipaglaban pa ako, ano ba? Bilisin mo. Basta't manalo tayo ngayong gabi. Maa-promote ako ng isang level. Sa ganoong paraan, ang tungming seal ng pamilya natin ay aabot na sa level 3. Kapag mas mataas na ang authority ko, saka ka nayayaman ng husto. Naiintindihan mo ba? Nang marinig iyon, bigla akong ginanahan. Pero nang pag-isipan kong muli, medyo nagduda ako. Dad, hindi mo naman siguro ako niloloko para lang magtrabaho ako para sa'yo, di ba? Nang marinig iyon, muling nagmura si Dad, gago. Kahit sa sarili mong ama, wala kang tiwala. Kung matatalo ako ngayong gabi, hinding-hindi ka nayayaman yan, sabi ko habang tumatawa. Sige na. Magtatrabaho na ako kagad. Nga pala, Dad, kapag umabot sa level 3 ang Psychic Seal, anong level ng armas ang kayang sunugin? Kaya bang gumawa ng mortar? Kaya bang gumawa ng armor hero? Pero sabi ni Dad, wala pa raw ganoong kaso. Sinabi niya na bahala na raw ako. Pagkatapos kong kausapin si Dad, nagsimula na akong magtrabaho, at para naman sa mas malakas na armas. Granada na lang, mas madali rin itong gawin. Maya-maya lang ay nakagawa na ako ng ilang dosenang granada at ipinadala sa kanya. Hindi ba't kailangan ni Itay? Ipadala muna natin to sa kanya para makayanan niya. Samantala, sa kabilang buhay, ang mga machine gun sa harap ng mga sundalo ng Yucheng ay unti-unti nang nasisira. Ang mga bagay na ito ay may espiritual na kapangyarihan sa kabilang buhay. Kahit na mayroon itong walang katapusang bala, nauubos din ang espiritual na kapangyarihan nito. Hindi maaaring gamitin ng walang hanggan ang mga armas na ito. Bukod pa riyan, napakatagal na ng labanang ito.
kaya naman natural lang na malapit nang maubos ang espiritual na kapangyarihan. Nang makita ito, naging mayabang na naman si Taikai. Hamina na ang puwersa ng Yucheng. Sugod, Jiang Ming, bibigyan kita ngayon ng isang pagkakataong sumuko. At habang todo atake ang mga masasamang espiritu sa syudad, isang sugo mula sa kabilang buhay ang nagdala ng kargamento kay Jiang Ming. Isang malaking kahon ito ng mga granada. Anak, magaling ang pagkakagawa mo. Tuwang-tuwa rin si Jiang Ming sa kanyang sarili. Pagkasabi niyon, ipinamahagi niya ang mga granada sa mga sundalo. Taikai, tingnan natin kung makakapagyabang ka pa. Taikai, tingnan natin kung makakapagyabang ka pa. Pagkasabi ni Jiang Ming, siya ang unang naghagis ng isa. Isang grupo ng masasamang espiritu sa harap ni Taikai ang agad na sumabog. Walang hiya, paano nagkaroon ng mga bagong armas ang Yucheng? Naging komplikado na ang sitwasyon. Kung magpapatuloy ang pambobombang ganito, paano pa sila susugod? Hindi ba't pagpapakamatay lang yan? Mga kapatid, ubusin na natin sila. Puno ng determinasyon si Jiang Ming. Sunod-sunod na naghagis ng granada ang mga sundalo. Sunod-sunod na pagsabog ang umalingaw-ngaw. At lahat ng iyon ay itinapon papunta kay Taikai, kaya napilitan siyang takpan ang kanyang ulo at tumakbo para umiwas. Habang umiiwas, nagmumura pa siya. T***mina, galit na galit si Taikai. Samantalang ang mga sundalo ng Yucheng ay tuwang-tuwa sa paghahagis. Biglang nagbigay ng utos si Taikai na umatras. Mga bata, Atrez, napigilan na sila ngayon ng puwersa ng Yucheng. Hindi na sila maaaring lumaban pa. Hey, gusto nyo nang tumakbo dahil hindi kayo manalo. Bitin pa ako sa laban, sabi ni Jiang Ming habang hawak ang isang heavy machine gun na gumagana pa. At sinimulan niyang pagbabarilin si Taikai. Ang huli naman ay sumasangga habang umiiwas. Jiang Ming, hayop ka kung lumaban. Lalaban ka ba sa akin ng isahan? Galit na sabi ni Taikai. Sa kabila ng lahat, siya ang pinuno ng isang grupo ng masasamang espiritu. Ang pakikipaglaban sa isang pinuno ng syudad ay sapat na para sa kanya. Hey, sa tingin mo ba tanga ako? Paano naman kita matatalo? Bakit ako magpapakamatay? Mayabang na sinabi ni Jiang Ming. Sa sandaling iyon, nagdala muli ang sugo ng isa pang kahon ng granada. Mga kapatid, may mga granada na naman tayo. Ihagis nyo lang ng ihagis. Ipinamahagi ni Jiang Ming ang mga granada sa mga sundalo. Tuwang-tuwa ang lahat. Hinayla ang pin at nagsimulang maghagis ng mga granada. Sunod-sunod at walang tigil ang mga pagsabog. Parami ng parami ang masasamang espiritu na napapatay. Maging si Taikai ay nasugatan. Huwag kayong sisuko, malakas na sigaw ni Taikai. Labis ang kanyang pagkainis. Lintik, kailan pa sila, bilang masasamang espiritu, nakaranas ng ganitong kahihiyan na walang tigil na binobomba ng lungsod ng buwan. Hindi na sila nakatakas pa. Tama, kailangan nilang humingi ng tulong. Sa sandaling iyon, kinuha ni Taikai ang isang signal flare at itinutok ito sa kalangitan. Isang pulang liwanag ang dumaan sa kalangitan, at sa huli nag-anyong isang baluti. Samantala, sa ibang mga lungsod, ang mga masasamang espiritu ay patuloy din sa pakikipaglaban. Nakita nila ang hudyat ng tulong sa kalangitan. Si Taikai ang humihingi ng saklolo. Hindi ba't iyon ang direksyon ng lungsod ng buwan? Ang hina naman ni Taikai. Isang lungsod lang, hindi pa niya makuha. Mga kasama, pumunta tayo sa lungsod ng buwan para tulungan siya. Pagkatapos makita ang hudyat ni Taikai, ang mga pinuno mula sa ibang teritoryo ay nagdala ng kanilang mga tauhan, habang ang mga tao sa mga lungsod na iyon ay nakahinga ng maluwag. Teka, ang galing naman ng lungsod ng buwan. Napasuko nila ang mga masasamang espiritu at napilitang humingi ng tulong. Pumunta na rin tayo sa lungsod ng buwan. Malamang nandoon na rin ang ibang masasamang espiritu para tumulong. Ang mga pinuno ng ibang lungsod ay nagdala rin ng kanilang mga sundalo. Samantala, si Jiang Ming at ang kanyang grupo ay nagpapakasaya sa paghahagis ng granada. Galit na sumigaw si Taikai, Jiang Ming, nakahanap na ako ng tulong. Tingnan natin kung makakatagal ka pa. Naglakas loob ka talagang humingi ng tulong. Sige lang, humingi ka ng tulong hanggat gusto mo. Ilan man ang dumating, lahat sila ay papatayin ko. Puno pa rin ng kumpiyansa si Jiang Ming. Dahil ang kanyang anak, na siyang kanyang imbakan ng armas, ay laging nandyan para suportahan siya. Ang tanging kinatatakutan niya ay ang pag-atres ng mga masasamang espiritu, dahil mawawalan siya ng pagkakataong kumita ng katanyagan at kayamanan. At hindi mapapabilis ang pagtaas ng kanyang antas. Hindi nagtagal, dumating ang malalaking grupo ng masasamang espiritu mula sa iba't ibang panig. Isang grupo ng masasamang espiritu ang may hawak na malalaking martilyo, mas malakas kaysa sa mga karaniwan. Taikai, anong nangyari sa'yo? Ang hina mo naman. Ganoon ba kahirap sakupin ang lungsod ng buwan? Nagawa ka nilang pigilan.
Wala ka talagang silbi. Huwag niyo muna akong maliitin. Alam niyo ba kung anong uri ng armas ang ginagamit ng lungsod ng buwan? Galit na sabi ni Taycay. Agad na tumingin ang ibang mga pinuno sa lungsod ng buwan at nakita ang mga bantay sa pader na namamahagi ng mga granada. Paano sila nagkaroon ng mga granada? Kaya pala, hindi naman siguro ganoon kaina si Taycay. Sa mga sandaling iyon, sunod-sunod na dumating ang mga pinuno ng ibang lungsod. Nagulat sila nang makita ang mga kagamitan ng lungsod ng buwan. Kaya pala humingi ng tulong ang mga masasamang espiritu. Wala kayong mga baril at bala, kaya kami na ang bahala. Ngayong nandito na kayo, saksihan ninyong lahat kung paano ko pupuksain ang mga masasamang espiritu. Sabi ni Jiang Ming nang may kumpiyansang ngiti. Ngunit ang ibang mga pinuno ng lungsod ay medyo nag-aalala pa rin. Napakadami ng mga kaaway, samantalang iilan lang ang mga tao sa lungsod ng buwan. Kahit na may malalakas na armas, delikado pa rin. Aakmang payuhan na sana nila si Jiang Ming. Ngunit sa sandaling iyon, isang portal ang lumitaw sa itaas ng pader ng lungsod at isang malaking banta ng armas ang lumabas dito. Mayroong mga heavy machine gun, rocket launcher, at mga granada. Para mapadali ang paghahatid, binuksan ng sugo mula sa kabilang buhay ang portal. Sa panahon ng digmaan, may karapatan ang pinuno ng lungsod na gumamit ng teleportasyon. Wow, ang daming armas. Namangha ang mga pinuno ng lungsod. Ito ay ipinadala mula sa mundo ng mga buhay. Kaya pala may tungmingsil ang pamilya ni Pinunong Jiang. Kung ganun, uunlad na ang lungsod ng buwan. Maaari silang makakuha ng mga armas anumang oras. Pinunong Jiang, tumatanggap pa ba kayo ng mga tao sa lungsod ng buwan? May ilan pang ang gustong sumali. Alam nilang lahat ang kahulugan ng tungmingsil. Para kang nakachit, pati ang mga kasalukuyang sumusugod na masasamang espiritu ay natulala. Sobrang dami naman ng armas ng Moon City. Paano pa natin lalabanan to? Samantala, agad namang ipinamahagi ni Jiang Ming ang mga armas sa mga sundalo. Mga kapatid, laban lang. Pagkatapos ng gabing ito, ang Moon City natin ay aabot na sa level 3. Mga walang kwenta. Ano naman kung marami kayo? Papatayin ko pa rin kayo. Sugod, patayin. Ang lakas din ng loob ng mga sundalo. Walang tigil na putukan. Sa isang iglap, lahat ay nagpapaputok na para bang katapusan na ng mundo. Sunod-sunod na inihahagis ang mga granada. Nang makita ito, natulala ang mga tao mula sa ibang lungsod. Habang pinapanood ang mga taga Moon City na walang hirap magbigay ng pinsala, ang mga City Lord at Guardia ng ibang lungsod ay labis na nainggit. Ang galing talaga ng Moon City. Iba talaga kapag nakachit ka. Bakit wala kami niyan? Ang Tungming Order. Napakaswerte naman ng mag-amang City Lord Jiang. Kung mapapangasawa lang ng pamangkin ko si Young Master Jiang, siguradong magiging masaya siya. Makikinabang din ako. Mukhang kailangan kong magpadala ng mensahe sa pamangkin ko sa panaginip niya ngayong gabi. Magandang ideya. Kailangan ko ring magpadala ng mensahe sa anak kong babae sa panaginip niya. Nag-iilusyon lang kayo. Isa lang ang pwedeng pakasalan ni Young Master Jiang. Kung hindi siya mag-aasawa, okay lang naman na magkaroon siya ng ilang girlfriend. Basta, kailangan nating maging kaibigan si Young Master Jiang. Tumango ang ibang mga City Lord. Hindi na nila inisip kung gaano kabaliw ang kanilang mga ideya. Samantala, sa labas ng lungsod, bad trip na ang pinuno ng mga masasamang espiritu. Kailanman ay hindi pa sila napahiya ng ganito. Lintik, ang lakas talaga ng Moon City. Paano pa natin to lalabanan? Mas mabuti pang umatras na lang tayo. Pero tumingin si Taycay sa pinuno ng Yin Chugang na si Yin Chu sa tabi niya at sinabing, Yin Chugang. Anong tinatanga-tanga nyo dyan? Sugod na, Yin Chugang, salakayin ninyo ang lungsod para sa akin. Ang pinuno ng Yin Chugang na may hawak na napakalaking martilyo. Agad na sumigaw si Yin Chu. Kasunod nito, ang mga masasamang espiritu na may hawak na martilyo. Lahat sila ay sumugod at nagsimulang maghagis ng mga martilyo patungo sa Moon City. Hindi ito mga ordinaryong martilyo. Napakalakas ng mga ito. Nang ihagis ang mga martilyo, agad na napatay ang ilang gwardiya ng Moon City. Lintik, nanliit ang mga mata ni Jiang Ming. Ang Yin Chugang ang isa sa pinakamalakas na grupo ng masasamang espiritu. Mga kapatid, itoon ang inyong putok. Asintahin ang Yin Chugang. Utos ni Jiang Ming. Lahat ng heavy machine gun at granada ay nakatutok sa Yin Chugang. Yin Chugang, maghanda sa pagdepensa. Nang makita ang intensyon ng Moon City, handa na rin ang mga masasamang espiritu. Sa isang utos ng pinuno ng Yin Zhao Clan, isang malaking bilang ng mga kakaibang itsurang masasamang espiritu ang lumitaw sa harap ng Yin Chugang. Napapalibutan sila ng isang madilim na takip na gawa sa Yin Energy. Napakatibay ng kanilang depensa. Ang mga atake ng bala at granada ay walang nagawang anumang pinsala sa kanila.
Kapag hindi na kaya ng unang hanay ng masasamang espiritu, agad napapalit ang mga nasa likuran. Sa ngayon, mahirap silang kalabanin. Jiang Ming, tingnan natin kung anong gagawin mo. Tingnan natin ngayon kung paano mo kami matatalo. Gaman ang pakiramdam ni Tai Kai nang makita ito. Mayroong iba't ibang lahi dito. Bawat isa ay may kanya-kanyang kalakasan at kahinaan. Halimbawa, si Tai Kai ay mula sa Armor Clan. Ang kanilang yin energy ay bumubuo ng baluti. Kaya nilang dumpensa at umatake. Siyempre, ang dalawang katangiang ito, medyo mas mahina sila kumpara sa Yin Hammer Gang at Yin Zhao Clan. Kung hindi lang dahil sa daya ng Yu Cheng, hindi sana sila nabigo sa pagsalakay sa syudad. Sa kabilang banda, napaisip ng malalim si Jiang Ming. Kaya nang dumpensa at umatake ng kalaban ngayon, walang-wala ng kalamangan ng Yu Cheng. Kayo muna ang lumaban, uutusan ko ang anak ko na tulungan tayong magsunog ng ilang kagamitan na kayang puksain ang Yin Zhao Clan. Samantala, ako naman ay nakasandal sa aking upuan. Ang dami ko ng sinunog, siguro naman sapat na to. Sa sobrang tagal kong gumawa, ramdam ko ang pagod sa buong katawan ko. Habang tinitingnan ng malaking tumpok ng abo sa bakuran, balak ko na sanang tumigil. Ngunit narinig ko na naman ang boses ni Papa. Anak, dito sa pwesto ko, nakasagupa ako ng mas malakas na lahi ng masasamang espiritu. Bilis, sunugan mo pa ako ng ibang mga armas. Ako na sana ang nakakalamang. Pero hindi ko inaasahan, nagtawag ng backup ang kalaban. Yung mga armas na sinunog mo, hindi gaanong epektibo. Nang marinig ko yun, bigla akong medyo nainis. Pa, nagbibiro ka ba? Hindi gumagana ang mga heavy machine gun at granada. Pagkatapos, ikinwento ni Papa ang sitwasyon sa labanan. Medyo nadismaya ako dahil dito. Mayroon pa silang pananggalang, dahil hindi epektibo ang mga baril at bomba. Ano pa ang masusunog ko? Level 2 pa lang ang authority ng aking spirit seal. Pa, wala na akong magagawa. Biglang may naisip si Papa. Oo nga pala, naaalala ko ang kahinaan ng ganitong uri ng defensive na masamang espiritu. Parang api yata, kahit na mayroon silang pananggalang. Medyo marupok ang kanilang mga espiritual na katawan. Kapag pinainitan, siguro kayang-kaya silang pasuin hanggang mamatay. Bilis, magsunog ka ng mga armas na kayang magbuga ng apoy. Nang marinig ko yun, may naisip agad akong armas. Di ba pwedeng gumamit ng flamethrower? Siguradong malakas ang matinding init nun. Pa, gagawin ko na agad. Nang akmang tatapusin na ni Papa ang tawag, pa, teka lang. Kung may sasabihin ka, bilisan mo. Sabi ko nang nakangisi, pa, tandaan mong tulungan ang negosyo ko sa shop, tulad ng dati. Magpadala ka ng mga tao para bumili ng armas. Naiintindihan ko. Syempre hindi ko pababayaan ang anak ko. Pagkatapos naming mag-usap ni Papa, nagsimula na akong gumawa ng ilang maliliit na flamethrower. Mabilis kong natapos ang 20 flamethrower, at gumawa na rin ako ng ilang incendiary bomb. Matapos selyuhan at isulat ang kaarawan ni Papa, agad ko itong sinunog para may padala. Samantala, sa kabilang panig, ang mga sundalo ng Yu Cheng sa kabilang buhay ay walang tigil sa pag-atake. Pero kakaunti lang ang pinsala sa kalaban. Si Tai Kai, na protektado ng Yin Zhao Clan, ay nagmamalaki. At walang tigil niyang kinukutsa ang mga taga Yu Cheng, habang ang mga pinuno ng masasamang espiritu ay mayabang ding nakatingin sa Yu Cheng. Lalo na ang pinuno ng Yin Zhao Clan na punong-puno ng pagmamalaki. Talagang malakas ang depensa ng aming Yin Zhao Clan. Kahit gaano pa karami ang armas ninyo, wala itong silbi. Pero nang makita nila si Jiang Ming na mukhang kampante, ang mga pinuno ng masasamang espiritu ay bahagyang nabahala. Bakit ang kalmado ng mga taga Yu Cheng? Posible kayang may paraan sila para talunin tayo. Hindi napigil ang sabihin ni Tai Kai. Jiang Ming, tigilan mo na ang pagpapanggap. Wala ka namang magagawa laban sa amin. Sa tingin ko, wag na nating patagilan to. Magdeklara na tayo ng tigil putukan. Wala namang makakatalo sa atin. Ituring na nating tabla ngayong gabi. Pero maghintay ka lang. Sa susunod, sisiguraduhin kong makukuha ko ang Moon City. Narinig ang mga sinabi ni Tai Kai. Ang ibang mga pinuno ng masasamang espiritu ay hindi na tumutol. Malinaw na sa kanilang lahat, na hindi nila makukuha ang Moon City ngayong gabi. Masyadong malakas ang mga armas ng kalaban. Dagdag pa natutulong din ng ibang mga lungsod, kaya lalong naging imposible para sa kanila na sakupin ang Moon City. Matapos ang labanan ngayong gabi, malaki ang naging pinsala sa mga masasamang espiritu. Gayunpaman, nakakuha rin sila ng karanasan, at nalaman kung paano lalabanan ang mga armas ng Moon City. Sa susunod na pag-atake, bubuo sila ng isang mahusay na plano sa pakikidigma. Naniniwala silang tiyak na magtatagumpay sila.
Subalit, noong malapit nang mag-utos ang pinuno ng masasamang espiritu na umatras, bigla nilang narinig ang malamig na pagtawa ni Jiang Ming. Gusto nyo nang tumakas, at sinasabi nyo pang tabla tayo. PWE, gusto nyo nang tumigil, pero kami, hindi pa. At tulad ng inaasahan, muling bumukas ang portal sa pader ng lungsod. May isa na namang malaking batch ng armas ang ipinadala. Nagmamadali silang tumingin. Agad na nanlaki ang kanilang mga mata. Ang daming flamethrower. Ang daming incendiary bomb. Alam kong magpapadala talaga ng tulong si Young Master sa tamang oras. Iba talaga si Young Master. Napakabilis. Ang lahat ng kagamitang ito ay para sa pag-atake gamit ang apoy. Tamang-tama para labanan ang angkan ng Yin Zhao. Ang galing ni Young Master. Hindi, kailangan kong ipahabol siya sa kapatid kong babae. Pabalik ko ngayong gabi, dadalawin ko siya sa panaginip niya. Xiao Fang, sabihin mo sa kapatid mo na bilisin niya. Nagsaya ang lahat sa Mon City. Ang mga masasamang espiritu sa labas ay natigilan. Paano sila nagkaroon na naman ng armas? At para pa sa apoy. Nakakainis. Ang mga pinuno ng iba't ibang lungsod na nanunood ay nanlaki ang mga mata nang makita nila ang mga flamethrower at incendiary bomb. Ang tindi talaga ng cheat ng Moon City. Ang bilis kumilos ng anak ni City Lord Jiang. Kung anong kailangan ng Moon City, iyon ang nakukuha nila. Kung magpapatuloy ito, tiyak na magiging isang super city ng underworld ang Moon City. Hindi na dapat mag-aksaya ng panahon. Dadalawin ko na ngayon sa panaginip ang anak kong babae para sabihing ligawan niya si Young Master Jiang. Ako rin. Pero, anak na lalaki lang ang mayroon ako. Ayos lang yan, pasubukin mo rin ang anak mo. Baka naman parehong lalaki at babae ang gusto ni Young Master Jiang. Pero wala man lang akong anak. Hindi ba't bata pa ang asawa mo? Siya na lang ang pagawin mo. Oo nga, dadalawin ko na ngayon sa panaginip ang asawa ko. Ang mga masasamang espiritu sa labas ng lungsod ay namutla na sa takot. Kung magpapatuloy ang laban, tiyak na sila ang talo. Baka makakuha pa ang Moon City ng mga kanyan o atomic bomb. Ngayon, nagpapanik na ang mga masasamang espiritu. Huwag nang lumaban, takbo na. Malakas na sigaw ni Taikai. Napakawalang kwenta ng laban ngayong gabi. Kung magpapatuloy pa tayo, lalo lang tayong mapapahiya. Gusto niyong tumakas. Hindi ganoon kadali, mga kapatid, magpaputok. Hinugot ni Jiang Ming ang kanyang Yishan sword at malakas na nagutos. Sabik na rin kumilos ang mga bantay ng Moon City. Hindi pa man natatapos magsalita si Jiang Ming. Kinalabit na nila ang gatilyo ng mga flamethrower. Whoosh, whoosh, whoosh. Ang apoy na bumubuga mula sa mga flamethrower ay parang mga nagliliyab na dragon. Boom, boom, boom. Walang tigil ding sumabog ang mga incendiary bomb sa gitna ng angkan ng Yin Zhao. Nagliyab ang malalaking apoy. Tingnan mo. Ang mga masasamang espiritu ng angkan ng Yin Zhao ay nasa gitna ng dagat-dagatan ng apoy. Unti-unting nagiging abo. Ang kanilang mga sigaw ng paghihirap ay umalingaw-ngaw sa kalangitan. Ang mga sandatang tulad ng flamethrower ay talagang epektibo laban sa kanilang lahi ng Yin Zhao. Sa ilalim ng malakas na pag-atake ng apoy mula sa lungsod ng Yu, maraming masasamang espiritu ng Yin Zhao ang napuksa. Bilis, umatras na kayo. El takbo. Ang mga masasamang espiritu ay nagsitakas sa takot, hindi na sila makalaban. Huwag ninyo silang hayaang makatakas. Sulungin na natin sila habang lamang tayo. Mga heavy machine gun, granada. Hindi na natin sila maaaring habulin pa. Mayroon ding mga patakaran sa digmaan ang kabilang buhay. Maaaring salakayin ng masasamang espiritu ang lungsod, ngunit ang mga tagalungsod ay hindi maaaring pumasok sa lambak ng masasamang espiritu. Dahil ang lambak ng masasamang espiritu ang pinagmumula ng enerhiya ng puot. Kapag pumasok ka doon, lalamunin ka ng enerhiya ng puot at magiging isa ka ring masamang espiritu. Kaya malinaw kay Jiang Ming na bago pa man makatakas ang mga masasamang espiritu papasok sa lambak, kailangang pumatay ng mas maraming masasamang espiritu hanggat maaari. Bukod sa makukuha nila ang dangal at merito para itaas ang kanilang estado, mapapalakas din ito ang kanilang swerte sa susunod na buhay. Makakagawa rin ito ng kabutihan para sa mundo ng mga buhay. Hanggat mas kaunti ang masasamang espiritu, mas mababawasan ang puot sa mundo ng mga buhay. Kaya ang ilang mga tao sa mundo ng mga buhay na puno ng sama ng loob ay hindi pa tuluyang nalalamon ng puot. Alam ng mga sundalo ng lungsod ng Yu ang prinsipyong ito. Ginamit ng lahat ang kanilang buong lakas, desperadong nagpapaputok ng baril. Desperadong naghahagis ng mga granada. Walang tigil ang parehong kamay. Kung maaari lang, gusto pa nilang tumulong gamit ang kanilang mga paa. Sa isang iglap lamang, hindi mabilang na masasamang espiritu ang napuksa. Nakita ito ng mga tao mula sa ibang lungsod.
Ang pagpuksa sa isang masamang espiritu ay may katumbas na dangal at merito. Sa dami ng masasamang espiritong napuksa, gaano na kaya karami ang dangal at merito na iyon? Kung maaari lang, gusto rin nilang sumali sa laban. Nako, naiinggit talaga ako. Habang umaatres ang masasamang espiritu, pinoprotektahan nila ang kanilang mga pinuno. Kahit na malakas ang puwersa ng lungsod ng Yu, lamang pa rin sila sa bilang. Hindi sila mauubos lahat, ligtas na makakabalik ang mga pinunong ito sa lambak ng masasamang espiritu. Basta't ligtas ang kanilang mga pinuno, kahit gaano karaming masasamang espiritu pa ang mamatay ay walang problema. Dahil ang mga pinunong ito ay may mga espesyal na katangian, kaya nilang gamitin ang enerhiya ng puot upang buhayin muli ang kanilang mga tauhan. Ang enerhiya ng puot ng masasamang espiritu ay maaaring malikha ng walang katapusan. Hindi nila kailangang mag-alala sa pagkawala ng kanilang hukbo. Bukod pa rito, ang mga masasamang espiritong muling nabuhay ay mas magiging malakas kaysa dati. Kaya naman ang mga masasamang espiritu ay kusang loob na magsasakripisyo para sa kani-kanilang pinuno. Tumingin si Jiang Ming sa labas ng lungsod na may panghihinayang at sinabi, "Hindi pa rin natin napatay ang mga pinunong iyon. Sayang naman, kung mapupuksa niya ang mga pinuno ng masasamang espiritu, maaari siyang maging isang level 4 na mandirigma." Matapos ang sandaling panghihinayang, sumigaw si Jiang Ming sa mga sundalong nasa tabi niya, "Mga kasama, linisin na natin ang lugar ng labanan. Nanalo tayo." Nang marinig ang boses ni Jiang Ming, naghiyawan sa tuwa ang lahat sa lungsod ng Yu. Ito ang unang pagkakataon na napatakbo nila sa takot ang masasamang espiritu. Kumita sila ng napakaraming dangal at merito. Maaari silang makagawa ng pangalan sa kasaysayan ng kabilang buhay. Labas ng tarangkahan ng lungsod. Sa isang utos ni Jiang Ming, sabay-sabay na lumabas ang lahat. Sa labas ng lungsod, nagkalat sa hangin ang malalaking ulap ng dangal at merito. Lahat ng ito ay naiwan ng mga napuksang masasamang espiritu. Ipinikit ni Jiang Ming at ng kanyang mga tauhan ang kanilang mga mata at sinimulang sipsipin ang dangal at merito. Kitang-kita sa mukha ng lahat ang kasiyahan. Nang makita ang tagpong ito, labis na nainggit ang mga tao mula sa ibang lungsod. Napakaraming dangal at merito ngunit wala silang bahagi dito. Wala silang magawa kundi ang manood na lang, parang isang pulubi na nakatingin sa mayaman habang kumakain ng masasarap na pagkain. Napakasama ng pakiramdam na to. Pagkatapos ng gabing ito, ang pangkalahatang lakas ng Moon City ay lubos na tataas. Ang antas ng Moon City ay aakyat din sa level 3. Siyempre, habang mas malakas, mas malaki ang responsibilidad, ayon sa mga batas ng Underworld. Ang Evil Spirit Valley at ang mga syudad ay nagbabalanse sa isa't isa. Habang mas malakas ang syudad, mas lumalakas din ang Evil Spirit Valley. Mukhang hindi ito magandang balita. Dahil ang agwat ng lakas ng dalawang panig ay hindi kailanman magkakalayo ng husto. Ngunit, sa halip ay masaya pa rin sina Jiang Ming. Habang lumalakas ang mga masasamang espiritu, mas maraming katanyagan, kapalaran, at merito ang matatanggap nila kapag natalo ang mga ito. Bakit naman hindi nila gugustuhin iyon? Mga high-level player na pumapatay ng mga high-level na halimaw. Hindi ba't normal lang iyon? Dahil kapag lumakas ang Moon City, magiging masyadong mabagal ang pagkuha ng katanyagan at kapalaran mula sa pagpatay ng mga low-level na masasamang espiritu. Kaya naman, normal lang ang mga batas ng Underworld. Walang tumututol sa lahat. Nang masipsip na ng lahat ang katanyagan at kapalaran sa labas ng syudad, nagkaroon din ng malaking pagbabago ang Moon City. Biglang nabalot ng gininto ang liwanag ang syudad, at kumalat ito sa bawat sulok. Sa sandaling ito, sabik na naghihintay ang lahat. Matapos lumitaw ang liwanag, nangangahulugan ito na sa wakas ay umangat na sa ikalawang antas ang Moon City. Habang kumakalat ang liwanag, nagsimulang lumawak ang buong Moon City at mas tumibay ang mga pader nito. Ang mga bantay na sumali sa laban, sa ibabaw ng ulo ng bawat isa, ay lumitaw ang maliliit na gintong bulaklak. Ang isang bulaklak ay kumakatawan sa unang antas. Ang dalawang bulaklak ay kumakatawan sa ikalawang antas. Mayroong 3 gintong bulaklak sa ulo ni Jiang Ming. Ibig sabihin, isa na siyang mandirigma sa ikatlong antas ngayon. Matapos mag-level up, nagsigawan sa tuwa ang lahat. Sa Underworld, kaya nilang impluwensyahan ang swerte ng kanilang mga kamag-anak sa mundo ng mga buhay. Habang sila ay lumalakas, mas lalo ring lumalakas ang swerte ng kanilang mga kamag-anak. Matapos ang kasabikan, naisip ng lahat na pinakamalaki ang kontribusyon ng mag-amang Jiang Ming. Kaya naman, tuwang-tuwa nilang ipinahayag ang kanilang pasasalamat, at lumuhad pa sila. Maraming salamat, City Lord, sa paggabay sa aming pag-level up. Maraming salamat, Young Master. Naiintindihan ng lahat na kung wala ang mag-amang City Lord,
Imposible nilang matalo ang mga masasamang espiritu at hindi rin sila makakakuha ng ganito karaming katanyagan, kapalaran, at merito. Kaya naman, taos-puso silang nagpapasalamat sa mag-amang Jiangming. Huwag na kayong mahiya, hindi lang sa pamilya ko ang lahat ng karangalan. Napagod ng husto ang mga kapatid ngayong gabi. Oo nga pala, hindi ba't sinabi ninyong bibigyan ninyo ng maraming kasintahan ang anak ko? Bilisan nyo nang magparamdam sa panaginip. Kung ayaw ng anak ko ng maraming babae, marami sa inyo ang mawawalan na ng pag-asa. Oo, tama. Naalala rin ng lahat ang bagay na ito. Mayroong tumingsil ang pamilya Jiang. Siguradong angat si City Lord Jiang dito sa Underworld. Pagdating ng panahon, ang anak niya ay aabot na rin sa tuktok ng tagumpay. Kailangan nilang bilisan at ihanap ang mga dalaga sa kanilang pamilya ng isang malakas na taga-suporta. Oo nga pala, mga City Lord, salamat sa kagustuhan ninyong tumulong. Ang anak ko ay nakatira sa labas ng Linzhou City. Mayroon siyang isang funeral parlor. Medyo mahirap ang buhay niya. Siguradong kailangan nyo rin ng mga armas, hindi ba? Bilisan nyo nang magparamdam sa panaginip sa pamilya ninyo para suportahan ang negosyo ng anak ko. Talaga, ang galing. Agad na nagningning sa tuwa ang mga mata ng mga tao mula sa ibang syudad. Salamat, City Lord Jiang. Magpaparamdam na ako agad sa panaginip. Oo, tama. Ako rin, magpaparamdam ako sa panaginip sa anak kong babae. Pagkatapos magpasalamat ng mga City Lord, nagmadali na silang magpakita sa mga panaginip. Nang makita ito ng mga taga Moon City, lalo silang nataranta. Pasang gala, hindi naman kayo taga Moon City. Talagang gusto nyo pang makisawsaw. Kung bumibili lang kayo ng armas, sige na nga, pero gusto nyo pang damaykit sa aming senyorito. Ang pamangkin kong babae ay napakaganda at sariwa. Maganda pa ang katawan. Siguradong magugustuhan siya ng senyorito. Mas maganda ang asawa ko, punong-puno ng alindog. Hindi may kukumpara sa mga dalagita lang. Sa tingin ko, sa edad ng senyorito. Mas gusto niya ang mga mature na babae. Seryoso ka ba? Iaalok mo pa talaga ang asawa mo. Ang gala, wala akong anak na babae sa bahay. Iniisip ko lang kung gusto ng senyorito ang lalaki. Nagbulong-bulungan ang lahat. Nang marinig ang mga usapang ito, tuwang-tuwang bumulong si Jiangming sa kanyang sarili. Anak, hanggang dito na lang ang maitutulong sa iyo ni Itay. Kailangan mong galingan at magmahal ng mabuti. Magkaanak ka na agad, kapag nakabalik na ako sa mundo ng mga buhay. Ang una kong gustong makita ay ang mga apo ko. Ang bersyon ko sa mundo ng mga buhay ay syempre hindi alam ang sitwasyon sa kabilang buhay at hindi rin alam kung ano ang ginawa ni Itay para sa akin. Sa mga oras na ito, masaya kong tinititigan ang Tungmingsil. Umabot na sa level 3 ang Tungmingsil. Ang galing talaga ni Itay. Dahil tinulungan ko si Itay na manalo sa laban, tutulungan niya kaya ako sa minahan ng ginto. Excited na talaga ako. Ay, oo nga pala. Ano kaya ang susunugin kong handog para kay Itay mamaya? Pwede kaya ang isang Bugatti Veyron? Hinaplos ko ang aking baba at nag-isip ng sandali. Wala akong maisip na isusunog. Pagod sa buong araw, mabilis akong nakatulog. Kinabukasan, halos 10:00 na ng umaga. Ang unang-una kong ginawa pagkabangon ay nagmadali akong pumunta sa ilalim ng malaking puno. Gusto kong makita kung anong kayamanan na naman ang binigay ni Itay. Pero laking gulat ko nang buksan ko ang kahon na bakal, na puro papel na insenso lang ang laman. Wala nang iba. Sobrang nabad trip ako. Ang gala, bakit walang kayamanan? Ayos ka rin, Itay. Sayang lang ang pagod ko kahapon. Hindi mo man lang ako binigyan ng kayamanan. Kahit isang barrel lang ng ginto. Nagreklamo ako sa isip ko. Nakita ko ang isang pala sa di kalayuan. Naglakad ako palapit. Sa ngayon, nararamdaman kong gusto kong hukayin ang kabaong ni Itay. Sakto namang narinig ko ang boses ni Itay Jiangming. Anak, magandang balita, nag-level up na ako. Isa na akong level 3 na mandirigma. Ang ganda ng laban kagabi. Sobrang astig ng mga armas na pinadala mo. Anak, bakit ka may hawak na pala? Nang marinig ko ang boses ni Itay, suminghal ako. Sakto ang dating mo. Balak ko pa namang hukayin ang kabaong mo. Sutil kang bata ka. Subukan mo lang. Nasaan ang mga kayamanan ko? Ang saya-saya mo dyan sa panalo mo, no? Samantalang ako, luging-lugi. Kung alam ko lang, sana hindi na ako nagsunog ng armas para sa'yo. Huhukayin ko na talaga ang kabaong mo ngayon. Sandali, anak, ano? Ganito kasi yun kagabi. Di ba nanalo tayo sa laban? Tuwang-tuwa ang mga kasama kaya pinilit nila akong makipag-inuman. Itong tatay mo naman, hindi masyadong sanay uminom. Ilang tasa lang, tumbado na. Nang marinig ko yun, napangiwi ako.
Gaano ba katagal ang masasayang na oras mo para lang tulungan akong kumuha ng isang kayamanan? Hindi mo ba pwedeng tapusin muna bago ka uminom? Huwag ka nang magpaliwanag, wala ka talagang pakialam sa mga pinapagawa ko sa'yo. Huhukayin ko na yang libingan mo ngayon din. Nako, anak, huwag kang padalos-dalos. Babawi si Papa sa'yo, mamayang gabi. Siguradong mas magandang kayamanan ang ibibigay ko sa'yo mamaya. At saka, habang nakikipaglaban ako, iniisip ko pa kung paano ka makakakuha ng kliyente. Malapit ng mas maraming tao ang bibili sa'yo ng armas. May ginawa rin akong isang mahalagang bagay para sa'yo. Magpapasalamat ka rin sa akin balang araw. Sige, pagkakatiwalaan kita ulit. Nang marinig ko yun, ibinalik ko na ang hawak kong pala. Sa dati nitong pwesto, kung bukas ng umaga ay wala pa rin akong makitang kayamanan. Siguradong huhukayin ko yung kabaong mo, pa. Sabi mo kanina, may ginawa kang isang mahalagang bagay para sa akin. Sabi mo pa, magpapasalamat ako sa'yo. Ano ba talaga yon? Nako, hindi na magiging exciting kapag sinabi ko ngayon. Maiintindihan mo rin balang araw. Anak, galingan mo ha. Ngayon, si Papa dito sa kabilang buhay ay isa ng pinuno ng isang lungsod. Diyan sa mundo ng mga buhay, magsumikap ka rin. Bilang anak ko, dapat maging pinakamayaman ka man lang sa lungsod ng Linzhou. Maging pinakamayaman, ang dali lang sabihin. Napanguso ako, bago maging pinakamayaman, kailangan ko munang magkaroon ng daan-daang milyong asset. Samantalang ngayon, nahihirapan pa akong kumita ng pera. Araw-araw, pagod na pagod ako sa paggawa ng armas. Kahit na kumikita ako ng 10,000 libo. Pero ang maging pinakamayaman, para sa akin, ay isang bagay na imposibleng makamit. Huwag mong ibahin ang usapan. Ano ba talaga yung mahalagang bagay na ginawa mo para sa akin? Hindi kaya bibigyan mo ako ng minahan ng ginto o diamante, no? Bakit parang may masama akong kutob? Anak, huwag kang mainip. Sorpresa ko yun para sa'yo. Hindi na magiging exciting kapag sinabi ko. Maghintay ka lang. Siguradong masisiyahan ka. Kasabay nito'y iniisip kung kailan kaya magkakaanak si Jiang Chen. Magagawa kaya yun sa loob ng 2 taon. Ayos na ang lahat ng plano niya. Basta walang maging problema sa panig ni Jiang Chen, malapit na niyang makita ang pagsilang ng kanyang apo. Masaya na siya sa isiping iyon. Sa mga oras na ito, hindi ko pa alam na kaninang umaga lang, maraming tao ang nagising na litong-lito sa isang bakuran sa bukid. Nay, kagabi, dinalaw ako ni Itay sa panaginip. Sabi niya, may ipapakilala daw siya sa akin. Inapupunta niya ako agad sa isang blind date. Makikipag-blind date kanino? Sa labas ng lungsod ng Linzhou. Isang binata na nagngangalang Jiang Chen. Dahil ang tatay mo na mismo ang nagsabi sa'yo sa panaginip. Pumunta ka na agad. Si kuya pa talaga ang nagparamdam sa panaginip para lang sabihing ligawan ko si Jiang Chen. Isang beses pa lang tayo nagkita, hindi ba parang hindi angkop? Dahil utos naman ng kuya ko, okay lang sa akin na makipag-blind date sa kanya. Baka kami talaga ang para sa isa't isa. Apo, huwag ka na munang magtrabaho ngayon. Bilisan mo at magpaganda ka. Man, Lola, bakit po? Syempre para makipag-blind date, pero may boyfriend po ako. TSK, yung mama's boy na yan. Maghihiwalay din kayo balang araw. Tingnan mo, mas mabuti pang maghiwalay na kayo ngayon. Tingnan mo, Jiang, nagparamdam sa panaginip ko ang lolo mo. Sabi niya, nakahanap daw siya ng mas magaling na kapareha para sa'yo. Ano bang pinagsasabi mo? Ikaw na maikli ang buhay. Gusto mo pa akong mag-asawang muli, at sinasabi mo pang para ito sa ikabubuti ko. Sige na nga, tutal, hindi naman ako abala ngayon. Pupunta na kung pupunta. Gusto ko ring makita kung ano ang maganda sa lalaking ito na nagngangalang Jiang Chen. Dad, hindi kaya nagparamdam ka sa panaginip para sa akin? Naipakasal ako sa isang lalaking nagngangalang Jiang Chen. Straight na lalaki ang anak mo. Pupuntahan ko nga para makita kung sino ang lalaking yan. Ano ba ang mayroon sa kanya para ialay ko ang sarili ko? Ang ganitong sitwasyon ay nangyayari sa buong bansa. Maraming tao ang pinanaginipan ng kanilang mga yumaong kamag-anak na nagsasabing pumunta sa lungsod ng Linzhou para makipag-blind date kay Jiang Chen. Sa ngayon, halos lahat sila ay papunta na roon. Samantala, wala akong kaalam-alam sa lahat ng ito. Habang nagbabantay ako ng tindahan, naghahanap ako ng mga sandata sa internet. Iniisip ko kung anong mga sandata ang dapat kong gawin sa susunod. Kailangang magpalit ng bagong sandata araw-araw. At dapat malalakas na sandata. Pati ang bilang ay dapat umabot sa pinakamataas na limitasyon. Hindi nagtagal, may naisip na ako. Pwede akong gumawa ng mortar. At iba't ibang uri ng malalakas na bomba. Siguradong makakatulong ito kina Papa. Ngayong level 3 na ang Psychic Seal,
Siguro pwede na akong magsunog ng mga war chariot, di ba? Nang maisip ko ito, agad akong kumilos. Una, gumawa ako ng ilang mortar at iba't ibang uri ng bomba. Pagkatapos, nagsimula na akong gumawa ng war chariot habang nakatingin sa larawan sa cellphone. Mabilis akong nakagawa ng isang armored vehicle. Tama, bakit kailangang gumawa ng isang karaniwang armored vehicle? Hindi ba't pwede ko namang i-modify ito? Habang tinitingnan ang natapos na war chariot sa aking kamay, bigla akong nagkaroon ng ideya. Bilang espesyal na tagagawa ng armas para sa underworld, pwede ko itong i-modify ayon sa gusto ko. Nang maisip ko iyon, isinagawa ko na agad ito. Gumawa ako ng iba pang mga sandata. Lahat ay idinagdag ko sa armored vehicle. Mga heavy machine gun, rocket launcher, mga grenade launcher, mortar, lahat ay ikinabat ko na. Siyempre, hindi ko binago ang mismong istruktura ng mga sandata. Dahil hindi naman ako marunong gumawa nito. Kailangan ko lang idagdag ang mga ito. Tagumpay. Tuwang-tuwa akong pumalakpak. Bakit parang ang weird tingnan? Hindi ito mukhang normal na sandata. At medyo pangit pa. Habang tinitingnan ang kakaibang hugis ng armored vehicle sa tabi ko, medyo nadismaya ako. Dahil sa mga pagbabago, hindi na ito mukhang armored vehicle. Hayaan na nga, basta malakas ang epekto. Ayos na yun. Hindi mahalaga ang itsura. Tutal, susunugin naman ito para magamit ni na Papa. Malawak naman ang pangunawa ko. Basta magagamit ang sandata. Kahit hindi maganda tingnan, ayos lang. Hindi ko na ito babaguhin. Pagkatapos tatakan, susunugin ko na ito. Jiang Chen. Sa sandaling iyon, isang magandang boses ng babae ang narinig. Pamilyar ang boses na ito. Tumingin si Jiang Chen. Ang dumating ay isa sa kanyang mga customer kahapon. Fang Qingya. Ngayong araw, nakasuot si Fang Qingya ng puting t-shirt at light blue na maong, mukha siyang bata, maganda, at kapansin-pansin. May dala siyang gift box pagpasok, at puno ng lamang ang tingin niya kay Jiang Chen. Binibining Fang, ikaw pala. Upo ka, bilis. Nakangiting lumapit si Jiang Chen para asikasuhin siya. Pagkaupo, napansin ni Fang Qingya ang kakaibang bagay sa gilid. Hindi niya maiwasang magtaka. Ang bagay na ito, mukha siyang armas, pero parang hindi rin naman talaga armas. Jiang Chen, ano na namang ginawa mo? Napakamot ng ulo si Jiang Chen. Hehe, armas ito. Ginawa ko para sa tatay ko. Binago ko lang ng kaunti, kaya naging ganito ang itsura. Pero dapat maganda itong gamitin. Yumuko si Fang Qingya. Napanaginipan ko na naman ang kuya ko. Sinabihan niya akong pasalamatan ka ng husto. Dahil daw sa iyo kaya siya naka-level up. Jiang Chen, maraming salamat talaga sa iyo. Ito ay isang maliit na regalo mula sa akin. Sana tanggapin mo. Habang nagsasalita, inilagay ni Fang Qingya ang isang gift box sa mesa. Ikinaway ni Jiang Chen ang kanyang kamay at sinabing, binibining Fang. Masyado ka namang formal. Ginagawa ko lang ang trabaho ko. Hindi mo kailangang magpasalamat sa akin. Sa totoo lang, pumunta ako rito ngayon dahil may iba pang mahalagang bagay. Sabi niya, habang namumula ang kanyang mukha. Gusto ng kuya ko na magpakasal ako sa iyo. Habang nagsasalita, unti-unting humina ang boses ni Fang Qingya. Ano? Nang marinig ito, hindi napigil ang masabi ni Jiang Chen, bakit kailangan mo pang sabihin na napanaginipan mo ang kuya mo? Kung talagang may gusto ka sa akin, sabihin mo na lang ng diretso. Binibining Fang. Kahapon lang tayo unang nagkita, magalang na sabi ni Jiang Chen. Hindi naman sa ayaw niya kay Fang Qingya, maganda ang katawan nito. Maganda ang mukha, at higit sa lahat, mayaman. Isang babaeng Diyosa na tulad niya, siguradong maraming nagkakagusto. Pero siya pa ang pinili nitong makasama, gayong 2 beses pa lang naman sila nagkita. Hindi ba masyadong mabilis kung magiging sila agad? Kaya medyo nag-aalangan si Jiang Chen. Kung dahan-dahan lang sila ni Fang Qingya at mas makikilala ang isa't isa ng matagal. Baka posible talagang magkatuluyan sila. Hello, nandito po ba si Jiang Chen? May pumasok na namang iba. Tumingin si Jiang Chen. Ang dumating ay isang magandang babae. Mukhang nasa mga 30 taong gulang, at maganda rin ang katawan. Ako si Jiang Chen. Ano ang kailangan mo? Magalang na tanong ni Jiang Chen. Bibili na naman ba ng armas? Ang galing talagang kumuha ng customer ng tatay niya. HMP. Hindi masama. Ang gwapo. Tumingin ang magandang ginang kay Jiang Chen, at biglang nanlaki ang kanyang mga mata. Nang marinig ito, medyo nagtaka si Jiang Chen. Anong hindi masama? Ang gwapo. Ano ba talagang kailangan ng babaeng to? Titig na titig pa sakin. Bakit parang may masama siyang balak? Sa tingin mo, kaakit-akit ba si ate? Di ba mas magaling kaysa sa kasama mo? Mas magaling nang di hamak sa batang yan.
Sinulyapan ng magandang ginang si Fang Qingya at mahinang sinabi. Habang tulala si Jiang Chen, biglang hinablat ng magandang ginang ang kanyang braso. Binata, kunin mo na ang birth certificate mo at sumama ka sa akin. Punta tayo sa City Hall. Nakita niyang may hawak itong birth certificate. Gusto ba niyang magpakasal sa akin? Ano ba talagang nangyayari ngayon? Una, si Fang Qingya, bigla na lang gustong maging girlfriend ko. Ngayon naman, may babaeng gustong magpakasal sa akin. Mukhang seryoso talaga siya. Naku po, sinong makapagsasabi sa akin kung anong nangyayari? Hello, excuse me, sino po si Jiang Chen? Sa sandaling iyon, may mga babae na namang pumasok. At hindi lang isa. Nang marinig ang tanong nila, tuliro na itinuro ni Jiang Chen ang sarili. Ikaw pala si Jiang Chen. Hello, Jiang Chen. Ang tangkad at ang gwapo mo naman. Jiang Chen, hello. Pakasalan mo ako. Sinabi ng tatay ko sa panaginip na makipag-date sa'yo. Jiang Chen, tingnan mo ang katawan ko, maganda ba? Type mo ba ako? Naman. Bakit ang daming tao? Kaya pala sinabihan ako ng lolo ko na bilisin ko. Jiang Chen, gusto kita. Tayo na lang. Isang grupo ng mga babae ang naguunahang tumakbo palapit kay Jiang Chen, hinihila siya kung saan-saan. Muntik na nilang mapunit ang damit ni Jiang Chen. Leche, natulala na si Jiang Chen. Anong sitwasyon to? Ang daming babaeng may gusto sakin. Teka, mga binibini, nakikiusap ako sa inyo, huwag niyo akong hilahin. Nang matauhan, agad siyang umatras ng ilang hakbang. Bakit ba nangyayari to? Ang weird ng mga babaeng to. Habang nagtataka si Jiang Chen, bigla siyang may naalala. Sinabi ng tatay niya dati na may ginawa na siyang mahalagang bagay para sa kanya. At pasikreto pa siyang sinabihan na galingan. Yun pala ang sinasabi ng tatay ko. Ay ang pinakamahalagang pangyayari sa buhay ko. Inareglo niya para sa akin ang grupong ito ng mga babae. Lintik, binigyan na naman ako ng matandang yun ng isang malaking gulat. Sinabi pa niyang siguradong masisiyahan daw ako. Leche, kailan mo ba ako binigyan ng kasiyahan? Hindi talaga maaasahan ang matandang yun. Jiang Chen, gusto mo bang maging boyfriend ko? Kaya kitang buhayin habang buhay. Huwag kang makinig sa kanya. Ano bang alam ng batang yan? Jiang Chen, sakin ka na lang. May karanasan ako. Siguradong hindi kita bibigwin. Tigilan mo nga yan. Mahigit 30 taong gulang ka na. Gusto mo atang pumatol sa bata, no? Anong ibig mong sabihin? Ito ay pagiging mature. Mas kaakit-akit ako kaysa sa inyong mga bata. Jiang Chen, bilisan mo. Samahan mo kung kumuha ng lisensya. Jiang Chen, huwag mo siyang pansinin. Dadalhin kita sa isang malaking mansyon. Nag-aagawan ang mga babae na parang mga baliw. Hoy, pwede bang tumigil na kayo sa pag-iingay? Naiirita na ako. Kung hindi kayo bibili ng kahit ano, umalis na kayo. Sa isang sigaw ni Jiang Chen, sa wakas ay tumahimik din ang mga babae. Itong mga nagkakagulong babae, pumunta pa rito para manggulo. Kapag nakita pa to ng mga pulis, baka isipin pa nilang may kung anong transaksyon na nangyayari dito. Jiang Chen, huwag mo akong paalisin. Siyempre bibili ako ng gamit. Kung ano man ang mayroon ka, bibilhin ko. Kahit ikaw pa, bibilhin din kita. Malakas na sabi ng dalawang babaeng nakasuot ng mga mamahaling damit. Medyo nang inag ang mukha ni Jiang Chen. Dati, naisip din niya kung mayroong magandang mayaman na babaeng mag-aalaga sa kanya. Para hindi na siya magtrabaho ng 20 taon. Pero ngayon, hindi na siya ganoon mag-isip. Hindi niyo pa nga ako lubusang kilala, gusto niyo nang makipagrelasyon sa akin. Hindi ba't masyadong mabilis yan? Paano kung hindi ako mabuting lalaki? E di dehado kayo, hindi ka mabuting lalaki. Kung ganun, mas lalo kang type ko. May isang kasabihan nga, ang mga lalaking hindi salbaha, hindi mahal ng mga babae. Yun nga, gusto ko rin ng mga lalaking salbaha. Di ba mas masaya ang buhay kapag medyo pilyo ang asawa mo? Walang pag-aalinlangang sabi ng mga babae. Muling natulala si Jiang Chen. Anak, kontento ka ba? Ito ang sorpresang pinaghandaang mabuti ni Papa para sa'yo. Panahon na rin para pag-isipan mo ang kinabukasan mo. May nagustuhan ka ba sa mga babaeng yan? Sa tingin ko, karamihan sa kanila ay magaganda naman. Habang sumasakit ang ulo ni Jiang Chen, biglang lumitaw ang boses ng kanyang ama na si Jiang Ming. Ang boses na ito ay si Jiang Chen lang ang nakakarinig at wala ng iba. Puno ng inis, gustong-gusto ng kamprontahin ni Jiang Chen ang kanyang ama. Sakto namang nagparamdam ang matandang yun. Aamba na sana si Jiang Chen para magmura. Pero nang buksan niya ang kanyang bibig, wala namang lumabas na salita. Leche, anong nangyayari? Hindi man lang ako makapagmura. Anak, ako ang gumawa niyan. Pwede mo na akong kausapin sa isip mo. Kung magsasalita ka sa ganitong sitwasyon.
Iisipin ng mga tao na baliw ka, sabi ulit ni Jiang Ming. Doon lang natauhan si Jiang Chen. Sa bagay, hoy, matanda, saktong-sakto, may pag-uusapan tayo. Anong meron sa mga babaeng to ngayon? Nagpupumilit silang makipagrelasyon sa akin. Sumasakit na ang ulo ko. Mga siraulo ba sila? Sabi ni Jiang Chen sa kanyang isip. Ha, yan ay dahil sa mga kapatid ko, nagparamdam sila sa mga pamilya nila sa panaginip. Gusto nilang lahat na makadikit sa pamilya natin. Kung bakit naman sumunod ang mga babaeng yan, malamang ay dahil sa mga kamag-anak nila sa kabilang buhay. May sinabi siguro sa kanila, malamang tungkol sa swerte. Napansin mo ba, yung mga babaeng lumalapit sa'yo? Karamihan ay mayayaman. Yung mga taong tulad nila, ay naniniwala talaga sa mga bagay tungkol sa swerte. Kaya hindi sila mga tanga. Alam nilang kapag nakadikit sila sa pamilya natin ay magkakaroon sila ng mas maraming swerte. Kaya syempre, gusto nilang makasama ka. At saka, ang anak ko ay matangkad at gwapo. Paliwanag ni Jiang Ming habang tumatawa. Sa wakas, naintindihan na rin ni Jiang Chen. Maraming ang naniniwala sa swerte. Yung pagbibigay nila sa mga yumao nilang kamag-anak ng magandang libingan na may feng shui ay para na rin sa swerte ng sarili nilang pamilya. Sige, wag na nating pag-usapan yan. Mag-isip-isip ka na kung mayroon kang nagugustuhan na babae dyan. Matagal ko nang gustong magkaapo. Kailangan mong galingan. Paalala ni Jiang Ming. Nang marinig ito, natigilan si Jiang Chen. Siyempre, pangarap din niyang mag-asawa. Pero hindi naman pwedeng ganito lang ako pipili ng asawa, di ba? Hoy, mga binibini, pwede bang tumigil na kayo sa pag-iingay? May nasabi lang si Jiang Chen na matitigas na salita. Siguradong magkakaroon siya ng karelasyon, pero hindi pwedeng basta-basta lang. Yung makipagrelasyon sa isang babae na walang anumang emosyonal na pundasyon, ayaw niya ng ganoon. Siyempre bumibili ako ng mga gamit. Bigyan mo ako ng isang heavy machine gun. Gusto ko ng granada, incendiary bomb, at bibili ako ng rocket launcher. Aakyat ako sa bundok. Dahil takot ang mga babae na paalisin sila ni Jiang Chen, nagmamadali silang nagsalita. Sa dami ng babae rito, mahirap talagang pumili agad. Sa ganitong bagay, hindi nila maaaring masyadong pilitin si Jiang Chen. Kung hindi, wala na talagang pag-asa. Sige, magrehistro na kayo. Tandaang isulat ang pangalan at kaarawan ng inyong mga yumaong kagrupo. At isa-isa lang, dahan-dahan. Gagawin ko pa ngayon. Huwag kayong magmadali. Kung nagtitiwala kayo, maaari na kayong magbayad. Mahinahong sabi ni Jiang Chen. Nagsimula ng seryosong magrehistro ang mga babae. Pagkatapos, muli nilang pinagkaguluhan si Jiang Chen. Jiang Chen, i-add mo kami sa Wixen, magbabayad na ako. Oo nga, i-add muna para mas madali ang pag-transfer. Sunod-sunod na tumingin ng may pagnanasa ang mga babae kay Jiang Chen. Napabuntong hininga si Jiang Chen at ipinakita ang kanyang Wixen QR code, hinayaan silang magpalitan sa pag-scan para i-add siya. Kahit na, umaasa siyang maglaho agad ang mga babaeng ito sa kanyang paningin, pero dahil may negosyo, hindi niya ito maaaring tanggihan. Ang pagkakakitaan pa rin ang pinakamahalaga, kaya tiniis na lang niya ang iba. Magbayad kayo ng 10,000 bawat isa, mahinahong sabi ni Jiang Chen. Hindi niya kinwenta ng maigi ang presyo, basta na lang siya naningil ng pare-parehong halaga. Ang mga taong ito ay pumarito para guluhin siya. Mabuti na nga at hindi na siya humingi ng mas malaki. Tutal, hindi naman kapos sa pera ang mga babaeng ito. Tulad ng inaasahan, nang marinig ng mga babae ang presyo, nagbayad sila agad ng walang pag-aalinlangan, ni hindi man lang pumurap. Sige, nakabili na kayo. Tapos na kayong bumili. Pasensya na, pero hindi ko na kayo ihahatid. Pinapaalis na sila ni Jiang Chen. Tila nag-aatubili namang umalis ang mga babae. Ngunit naghanda na rin silang umalis. Sige, paalam na, Jiang Chen, kapag may libre kang oras, sabay tayong pumunta. Para kumain ng masarap, ano sa tingin mo? Jiang Chen, samahan mo akong mag-travel kapag may oras ka. Jiang Chen, pwede ba tayong mag-date? Bago umalis, hindi nakalimutan ng mga babae na landiin si Jiang Chen. Natigilan ang ekspresyon sa mock. Nakahinga lang siya ng maluwag ng tuluyan nang umalis ang mga babae. Sa mga oras na ito, tanging siya at si Fang Qingya na lang ang natira sa tindahan. Jiang Chen, bakit ang daming babaeng dumating? At gusto pa nilang sumama sa'yo? Hindi rin makapaniwala si Fang Qingya kaya napatanong siya. Huwag mo nang itanong, lahat yan dahil sa tatay ko na nasa kabilang buhay. Dahil sa kanya, nanaginip ang iba para mangyari to. Naiinis si Jiang Chen tuwing nababanggit ito. Yung lintik na matandang yun, alam lang kung paano pahirapan ang anak niya.
Hindi man lang tinanong ang opinyon ko, basta na lang nagdesisyon mag-isa. Panaginip, ibig sabihin, pareho lang din pala tayo ng sitwasyon. Nag-isip sandali si Fang Qingya at nagsalita. Bahagyang natigilan si Jiang Chen. Talaga bang kuya mo ang nagpadala ng panaginip sa'yo? Pero ang sabi niya lang ay sumama ako sa'yo, hindi niya sinabi kung bakit, sabi ni Fang Qingya habang nakayuko. Nahihiyang sabi niya, wala kang kaalam-alam, tapos sinunod mo lang basta ang kuya mo. Huwag mong sabihin. Nagkamot ng ulo si Jiang Chen at nagtanong. Naging medyo awkward ang atmosphere. Lalo pang nahiya si Fang Qingya. Mula noong una niyang makita si Jiang Chen kahapon. Lalo pang nahiya si Fang Qingya. Mula noong una niyang makita si Jiang Chen kahapon, nagkaroon na siya ng kaunting pagtingin sa kanya. Siguro dahil nakapaglabas siya ng saloobin kay Jiang Chen. Kailanman ay hindi pa siya nagbukas ng damdamin sa iba ng ganito. Kahapon, tinanong siya ni Jiang Chen kung pwede niyang ikwento ang buhay niya. Ewan kung bakit, pumayag siya at isinalaysay pa ito ng buong puso. Kapag kasama niya si Jiang Chen, nakakaramdam siya ng ganang loob at comfortable siya. Siguro, siya na nga ang tamang tao. Anak, iba ang babaeng ito sa lahat. Mukhang totohanan na siyang nahulog sa'yo. Huwag mo nang palagpasin ang pagkakataon. Sa ngayon, siya ang manugang na pinakagusto ko. Napakaganda ng babaeng to. At napakabait pa, bagay na bagay sa'yo. Bukod pa riyan, birhen pa siya. Yung mga babae kanina, karamihan sa kanila ay hindi na birhen. Seryoso ako, dahil nararamdaman ko kung naroon pa ang kanilang primordial yin, o wala na. Kung naroon pa ang primordial yin, birhen pa siya, seryosong sabi ni Jiang Ming. Bahagyang natigilan si Jiang Chen. Si Fang Qingya, dapat ay 24 o 25 na. Hindi pa ba siya nagkaka-boyfriend? Sa panahon ngayon, bihira na ang mga babaeng tulad niya. Siyempre, hindi naman sa may ganoon siyang pag-iisip. Para sa kanya, basta't magkasundo sila. Medyo namanghalang siya. Sa paningin ni Jiang Chen, ang isang mayamang babae tulad ni Fang Qingya ay imposibleng manatiling birhen, babae man o lalaki, kapag may pera na at natugunan na ang lahat ng material na pangangailangan. Magkakaroon din ng pisikal at emosyonal na pangangailangan. Bihira ang mayamang babae na birhen pa. Tay, seryoso ka ba? Nag-aalinlangan pa rin si Jiang Chen. Ikaw na bata ka, bakit naman kita lolokohin pagdating sa pag-aasawa mo? Hindi ako nagbibiro sa mga ganitong bagay. Kailangan mong pahalagahan ang babaeng ito. Pagkatapos kong umabot sa level 5, makakabalik na ako sa mundo ng mga buhay. Pagdating ng araw na yon, kung hindi ka pakasal at wala pang anak, makikita mo ang gagawin ko sa'yo. Yung mga naranasan mo noong bata ka. Naaalala mo pa, di ba, pagbabanta ni Jiang Ming? Nang marinig ito, napangiwi si Jiang Chen. Ang mga naranasan niya noong bata, hinding-hindi niya iyon malilimutan. Kung hindi paluhurin sa washing board, hahagupitin ng sanga ng puno. Sobrang sakit. Sige, hanggang dito na lang. Huwag mong kalimutan ang babala ko. Ay, oo nga pala. Huwag mong kalimutan ang babala ko. Oo nga pala, gumawa ka pa ng maraming armas sa susunod na 2 araw. Malapit nang sumiklab ang isang malaking digmaan. Pagkasabi nito, tinapos na ni Jiang Ming ang tawag. Medyo sumakit ang ulo ni Jiang Chen. Ang pag-aasawa at pagkakaroon ng anak ay tiyak na gagawin niya, pero masyado naman siyang minamadali ng tatay niya. Siguro, makikipag-date muna ako, naisip niya. Tumingin si Jiang Chen kay Fang Qingya. Talagang ang siya ay isang napakabuting babae. Miss Fang, kanina ka pa rito pero hindi pa kita na ipagtitimpla ng tsaa. Heto. Ipagtitimpla na kita, ha? Nagkamot ng ulo si Jiang Chen, kinuha ang takor, at nagsali ng isang tasa ng tsaa para kay Fang Qingya. Naramdaman din niyang, may gusto ito sa kanya. Pero, kara-rating lang nila. Nagpasalamat si Fang Qingya at humigop ng tsaa. May kaunting awkwardness sa pagitan nilang dalawa. Jiang Chen, malakas ba ang mga bagong armas na ginawa mo? Si Fang Qingya na ang nagumpisa ng usapan. Tumingin si Jiang Chen sa kanyang ginawang sasakyang pandigma at napangiti. Siyempre naman, ang dami kong ikinabot na armas, siguradong sapat ang lakas niyan. Sa totoo lang, hindi siya sigurado kung maipapadala ba niya ito sa tatay niya. Dahil hindi niya rin naman naiintindihan ang kakayahan ng isang level 3 underworld seal. Siguro para ka ng espesyal na tagagawa ng armas para sa kabilang buhay ngayon, no? Tanong ulit ni Fang Qingya. Oo, sagot ni Jiang Chen. Tanong ulit ni Fang Qingya. Oo, sagot ni Jiang Chen. Mayroon siyang underworld seal, kaya tuloy-tuloy siyang makakapagpadala ng armas sa kabilang buhay.
Siyempre, maituturing siyang tagagawa ng armas para sa kanila. Ibig sabihin ba lahat ng bagay ay pwedeng sunugin at ipadala basta't makapangyarihan? Ang mga sinusunog mo ngayon ay mga karaniwang armas lang mula sa totoong mundo. Hindi mo ba naisip na magsunog ng ilang armas na hindi galing sa totoong mundo? Halimbawa, mga tulad ng Transformers. O kaya mga dinosaur at mababangis na hayop, sabi ni Fang Qingya habang nag-iisip at hawak ang kanyang baba. Nang marinig niya ang sinabi nito, biglang nagkaroon ng kaliwanagan si Jiang Chen. Isang bigla ang kaliwanagan. Malikhain din pala si Fang Qingya. Magandang ideya yan. Pwede kong pag-aralan ang bagay na yan. Mukhang hindi sapat ang pahintulot para magsunog ng mga tulad ng Transformers. Pero pwedeng subukan ang pagsunog ng mga dinosaur at mababangis na hayop. Pero kung direktang hayop ang susunugin, baka mas mahina pa ang kapangyarihan nito kaysa sa bala ng kanyan. Paano kung gagawa ako ng mga mechanical na hayop at lalagyan ito ng malalakas na armas? Yun ang magiging astig. Binibining Fang, ano sa tingin mo? Nag-isip sandali si Jiang Chen. Tanong niya. Ikinwento sa kanya ng tatay niya ang tungkol sa masasamang espiritu, mukhang napakalakas daw ng mga iyon. Ang mga ordinaryong hayop, kaya siguradong walang epekto ang mga iyon. Tungkol naman sa Transformers, Armor Hero, at mga katulad nito, sa tingin ko hindi ko pa kayang ipadala ang mga iyon ngayon. Nasa ikatlong antas pa lang ang tungmingsil. Jiang Chen, huwag mo na akong tawaging Binibining Fang. Hindi nga kita tinatawag na Boss Jiang. Magkakilala na tayo, kaya dapat magkaibigan na tayo, di ba? Ngumiti si Fang Qingya. Oo nga, tama ka. Kung ganoon, Qingya na lang ang itatawag ko sa'yo. Ayos ba yung ideya ko kanina? Ngumiti si Jiang Chen. Oo, kung gagawing mechanical na hayop at lalagyan ng mga baril at bala, siguradong hindi magiging mahina ang kapangyarihan. Sumang-ayon si Fang Qingya. Siguradong hindi magiging mahina ang kapangyarihan, sang-ayon si Fang Qingya. Nang magkaroon ng angkop na ideya, agad na kumilos si Jiang Chen. Una, gumawa siya ng isang modelo base sa litrato ng isang mabangis na tigre, tapos nilagyan niya ito ng ilang armas. Kasama na ang mga heavy machine gun, rocket launcher, at iba pa. Gumawa rin siya ng ilang dinosaur, elepante, oso, at kung ano-ano pa. Gumawa rin siya ng isang higanti. Nilagyan niya ito ng iba't ibang armas. Medyo hawig ito sa isang transformer, bagamat mas mahina ang kapangyarihan, hindi siya sigurado kung kaya niya itong ipadala sa kabilang buhay. Pwede niya muna itong itabi para gamitin sa hinaharap. Pinagpatong-patong niya ang mga modelo, tapos iginuhit niya ang detalyadong hitsura sa papel. Ang galing mo talaga. Ang galing ng pagkaguhit, parang totoo. Medyo maliit lang yung mga ginawa mo, sabi ni Fang Qingya na may paghanga sa mukha. Bahagyang ngumiti si Jiang Chen. Haha, syempre maliit, malakas na ulan. Kung gagawin ko ang bawat isa sa tunay nitong laki, masyadong matrabaho yon. Mamamatay ako sa pagod. Minarkahan ko na ang sukat sa mga ito. Kapag sinunog at nakarating sa kabilang buhay, lalaki na ang mga yan. Syempre, hindi ko rin pwedeng gawing masyadong malaki ang sukat, kung hindi ito papasa sa pahintulot, paliwanag ni Jiang Chen habang nagguguhit. Sa paningin ni Fang Qingya, ang mga bagay na ito ay parang buhay na buhay. Huwag mong isipin na napakatalino ko. Para matutunan ng maayos ang trabahong to, marami akong tiniis na hirap. Palagi akong pinarurusahan ng tatay ko na lumuhad sa labahan. Nagbuntong hininga si Jiang Chen at nagpatuloy. Sa tuwing naaalala niya ang nakaraan, nakakaramdam siya ng kirot. Noong nagsisimula pa lang siya sa elementarya, sinimulan na niyang pag-aralan ang mga gawaing ito. Pero dahil napakabata pa niya, siguradong pangit ang mga nagagawa niya. Hindi niya inaasahan na, walang awang pagagalitan siya ng tatay niya. Nang marinig ito, hindi mapigil ang matawa ni Fang Qingya. Grabe pala ang pinagdaanan mo, ano? At lumuhad pa sa labahan. Hay, marami pang ibang paraan ang tatay ko. Halos maging bakal na nga ako. Yung katawang hindi nasisira. Alam mo ba, sa tuwing nagkakaproblema ako sa eskwela, at pinapatawan ng parusa ng teacher, wala akong nararamdamang sakit. Haha, totoo ba? Natawa si Fang Qingya. Kung ganoon, hindi ba dapat siyang magpasalamat sa tatay niya? Nang matapos gawin, tinatakan ni Jiang Chen ang lahat ng armas ng tungmingsil. Pagkatapos ay sinunog niya ang mga ito. Kung hindi kita nakilala, baka hindi ko kailanman malalaman na ang mga yumaong kamag-anak pala ay kailangan pang makipaglaban sa kabilang buhay, sabi ni Fang Qingya na may halong pagkamangha. Hindi lang siya, lahat ng tao ay walang alam tungkol sa bagay na ito. Sa totoo lang, kalalaman ko lang din ito.
Bigla kasing nagpakita sa panaginip ko ang tatay ko. At sinabi ang lahat ng ito, nakangiting sabi ni Jiang Chen. Hindi niya sinabi ang buong katotohanan, hindi niya sinabi na kusa siyang kinakausap ng tatay niya. Nakakatakot yun, di ba? Kailangan mo pang gumawa ng armas para sa maraming tao. Kaya mo bang gawin lahat yan mag-isa? Hindi mo ba naisip na magtayo ng pabrika? Nagtatakang tanong ni Fang Qingya. Matagal nang naisip ni Jiang Chen ang tungkol sa problemang ito. Pero may isang problema, ang mga armas na ginawa ay kailangang tatakan ng tungmingsil ng kanilang pamilya. Kung ipapagawa niya sa pabrika, kailangan pa rin niyang tatakan ang mga ito isa-isa. Masyadong matrabaho yun, at saka, hindi naman siya kumikita sa pagbebenta ng armas. Wakas ng kabanata. Pangunahin ng tinutulungan siya ng tatay niya para kumita ng pera sa bata. Maraming sitwasyon ang hindi mo naiintindihan, pero sa totoo lang, wala na akong magawa. Iwinagayway ng may-ari ng pabrika na si Jiang Chen ang kanyang kamay at sinabing, pero kumuha ka ng ilang tao para tulungan siyang gumawa. Pwede naman, pero kung kukuha tayo ng tao, kailangan yung may karanasan na. Dapat magaling ang kakayahan, hindi pwede ang baguhan. Dahil sabi noon ng tatay niya, ang mga sinusunog para sa kabilang buhay ay hindi pwedeng gawin ng basta-basta. Kailangan itong gawin ng isang veterano para mas maganda ang kalidad. Halimbawa, kung medyo magaspang ang pagkakagawa ng sandata, pagkasunog nito papuntang kabilang buhay, hihina ang espiritual na lakas nito. Masisira lang ito agad kapag ginamit sa labanan. Dahil doon, simula pa noong bata siya, pinilit na siya ng tatay niya na matuto ng sining na ito. Ngayon, si Jiang Chen ay isa ng dalubhasa sa larangang ito. Isa na siyang veterano. Teka, basta't nakakalaban ng mga halimaw, kahit walang sandata, pwede naman siguro, di ba? Si Fang Qingya naman, ay may naisip at nagmamadaling sinabi, kung walang armas, anong ay panlalaban sa masasamang espiritu? Kahit saang mundo pa yan, di ba't armas ang pinakakailangan sa laban? Sabi ni Jiang Chen habang hinihimas ang kanyang baba, ang paglaban sa masasamang espiritu sa kabilang buhay ay parang paglalaro lang ng online game. Mahalaga ang mga gamit at armas. Kung hindi gagamit ng armas, wala talaga siyang maisip na pwedeng gamitin. Nag-isip sandali si Fang Qingya. Sabi niya, sa tingin ko, ang mga armas ay panlabas na kondisyon, kaya't hindi ito pwedeng mawala. Bukod pa riyan, ang panloob na kondisyon ay dapat din maabot, di ba? Halimbawa, ang pagpapalakas ng sariling kakayahan. Parang sa mga nobela na nagpapalakas, hindi ka ba pwedeng gumawa ng mga sagradong prutas o spirit liquids at iba pa? Ang mga sinabi ni Fang Qingya ay muling nagbigay liwanag kay Jiang Chen. Tama ka, kung kaya ko namang gumawa ng kahit ano, bakit hindi ko gawa ng tatay ko ng mga bagay na makakapagpalakas sa kanya? Qingya, may punto ka. Pwede akong gumawa ng mga mahiwagang prutas at gumawa pa ng ilang armas. Susubukan ko, masayang sabi ni Jiang Chen. Hindi pa niya natatapos ang mga armas na binili ng mga babae kanina. Habang nagpapatuloy si Jiang Chen sa paggawa ng armas, nag-alinlangan sandali si Fang Qingya at sinabing, Jiang Chen, tingnan mo. Pwede ko bang gawin to? Natigilan si Jiang Chen. Natuto ka rin ba ng ganitong sining? Sanay akong gumawa ng kung ano-anong maliliit na bagay dati, kaya may kaunti akong karanasan. Sige, gumawa ka muna ng isa, tingnan natin. Sige, kumuha si Fang Qingya ng ilang piraso ng kawayan at kasama si Jiang Chen, nagsimula siyang gumawa habang nakatingin sa litrato. Mabilis lang, nakagawa si Fang Qingya ng isang rocket launcher. Nang makita ito ni Jiang Chen, hindi niya maiwasang magulat. Ang babaeng ito ay talagang magaling, maayos ang pagkakagawa at hindi rin masama ang kalidad. Kapag idinikit na niya ang mga sticker sa huli, pwede na niyang ayusin ng kaunti para sa kanya. Tunay na isang mahusay na babae. Hindi maiwasan ni Jiang Chen na magkaroon ng kaunting pagtingin sa kanya. Sa tulong ni Fang Qingya, mas bumilis ang paggawa ni Jiang Chen ng mga armas. Sa kabilang banda, sa Wankang Group. Sa isang opisina, si Xiao Zhang, ang tagapagmana ng Wankang, ay malamig na nakaupo sa kanyang upuan. Isang tauhan niya ang nakayuko. Sa harap niya, labis ang pagkainis ni Xiao Zhang. Pinalayas ako kahapon ng isang kung sino lang, nakakahiya. Jiang Chen, pagbabayaran mo to. Young Master, sigurado po ba kayong bibilhin ang commercial street na yon? Nag-isip sandali ang tauhan at nagulat, nga po pala. Binabantayan ng mga tao natin ng punerarya at nakita nila na pinuntahan na naman ni Miss Fang Qingya si Jiang Chen ngayon. Matagal siyang nanatili doon at hindi umalis. Nag-uusap at nagtatawanan silang dalawa sa loob ng tindahan at sabay pang gumawa ng mga crafts. Nang marinig ito, biglang tumayo si Xiao Zhang.
Paano nagkalapit ang dalawang yun? Paano nagkalapit ang dalawang yun? Nag-aalab siya sa galit. Matagal na niyang gusto si Fang Qingya. Pero hindi niya makuha ang puso nito. Kahit anong gawin niya, laging malamig ang pakikitungo nito sa kanya at nananatiling malayo. Samantalang, gaano palang katagal niyang kilala yung lalaki sa punerarya. Ganoon na sila kalapit, kailangan kong bilhin ang commercial street na yun. Ikaw na ang bahala rito. Naglakas loob si Jiang Chen na galitin ako, pagsisisihan niya to, galit na utos ni Xiao Zhang. Opo, young master. Tumanggap ng utos ang tauhan at umalis. Jiang Chen, isa ka lang talunan. Umaasa ka pang makuha ang isang diwata. Asa ka, tignan mo, tatapusin kita, masamang isip ni Xiao Zhang habang naniningkit ang mga mata. Sa kabilang buhay, biglang bumukas ang isang portal sa itaas ng Moon City. Ito ang pribilehiyo ng isang third-level city. Kung mayroong bagay na susunugin papunta rito, kusang babukas ang portal. Nang makita ito, tumakbo ang lahat ng tao sa syudad papalapit. Puno ng pananabik, alam ng lahat na malamang ay ang Young Master na naman ito na nagsusunog ng armas para sa kanila. Ang bilis talaga ni Young Master. Ang bilis niyang nakakuha ng armas. Napakalaking sorpresa ang dala sa atin ni Young Master. Siguradong sorpresa rin ito ngayon. Ano kayang malakas na armas ito? Lalo ko nang nagugustuhan si Young Master. Ang City Lord natin ay isang gwapong matanda. Siguradong gwapo rin si Young Master. Hoy, ano bang iniisip ninyong mga matatanda? Kinikilabutan ako sa inyo. Oo nga, huwag nyo kaming pandirihan. Hindi ko alam kung kamusta na ang pinapagawa ko sa anak ko. Nakuha na ba niya si Young Master? Kalimutan mo na. Tignan mo nga yung itsura mo. Siguradong hindi rin kagandahan ang anak mo. Ang apo ko ang magtatagumpay. Mas malaki ang tsansa, napakaganda ng apo kong babae, at sinabihan ko na siya. Nakailangan niyang bigyan si Jiang Chen ng maraming pangako, tulad ng pagbili ng kotse at bahay para sa kanya. Hey, hindi rin naman pahuhuli sa ganda ang pamangkin kong babae, at may mataas pa siyang pinag-aralan. Siguradong magugustuhan siya ni Master Jiang Chen. Nagparamdam na rin ako sa kapatid kong babae sa panaginip, sana galingan niya. Nagparamdam na rin ako sa bago kong anak sa panaginip, para mas matuto siya tungkol sa pagiging bading. Putep, ang tindi mo. Tingnan na lang natin kung anong ipinadala sa atin ni Master. Habang nakatitig ang lahat sa portal. Habang sila'y nag-uusap, kung narinig ni Jiang Chen ang kanilang pinag-uusapan, baka masuka siya ng dugo. Putep. Hindi ako, si Jiang Chen, bading. Huwag mong papalapitin ang anak mo. Sa paningin ng lahat, unti-unting lumitaw sa loob ng portal. Ang isang malaking tumpok ng mga armas. Puro malalaking gamit. Pagkakita nito, natigilan ang lahat ng Tagamon City. Anong mga bagay na yan? Sasakyan ba yun? Bakit ang weird ng itsura? Mga hayop ba yun? Bakit may mga sandatang nakatusok sa katawan nila, at may bomba pa sa bibig? P***ta, batang to, pinapahamak mo ako. Anong mga to? Maaasahan ba? Pwede bang huwag kang gumawa ng kung ano-anong armas? Bak! Pinanood ni Jiang Ming ang dahan-daang paglapag ng malalaking sasakyan na may malungkot na mukha. Panginoon, hindi tayo dapat magpadalos-dalos sa paghatol. Ang mga armas na ipinadala ng Young Master ay siguradong maaasahan. Nagniningning ang mga mata ng isang tauhan habang tinitingnan ang mga armas na ito. Pakiramdam niya ay laging mapagkakatiwalaan ang Young Master. Sige, malalaman ko kung magagamit ito kapag sinubukan ko na. Talagang marunong gumawa ng eksena ang pasaway na batang ito, natatawang sabi ni Jiang Ming. Pagkatapos magsalita, diretsyong pumasok si Jiang Ming sa armored car. Vroom asterisk pinaandar ang sasakyan. Mga kasama, pupunta ako sa Evil Spirit Valley. Susubukan ko ang lakas ng sasakyang ito. Inilabas ni Jiang Ming ang kanyang ulo sa bintana. Sumigaw siya sa mga nasa likuran. Kahit hindi siya makapasok sa Evil Spirit Valley, pwede naman siyang magpasabog ng ilang beses sa mismong tarangkahan nila. Pwede naman siguro yun, di ba? Umakyat na rin tayo sa pader ng syudad. Tingnan natin, basta't kagamitan na galing sa Young Master. Siguradong walang palya. Kahit na mukhang kakaiba ang armored car na ito, tiyak na malakas ang kapangyarihan nito, tama. Tara na, sabay-sabay na tumawa ang lahat at umakyat sa pader ng syudad. Samantala, si Jiang Ming ay direktang nagmaneho ng armored car palabas ng syudad. Sa kabilang banda, sa Evil Spirit Valley, sa loob ng isang sinaunang kastilyo na napapalibutan ng itim na enerhiya, si Iron Armor ay nakaupo sa pangunahing upuan na may mukhang puno ng pag-asa. Nakatitig siya sa isang lawa-lawaan sa di kalayuan. Iyon ang Pool of Resentment. Ang sama ng loob na nagmumula sa malawak na lugar na ito ng mundo ng mga buhay.
Sa huli, lahat ay papasok sa lawa-lawaan para maging masasamang espiritu. Ang Pool of Resentment ay maituturing na lugar kung saan nabubuo ang masasamang espiritu at binibigyan din sila ng lugar para muling mabuhay. Kapag napatay ang isang masamang espiritu, basta't namatay ito ng may sama ng loob, lilikha ito ng hinanakit. Ang mga sama ng loob na ito ay papasok sa Pool of Resentment. Bibigyan sila ng Pool of Resentment ng muling pagsilang at sisilinan sila ng bahagi ng bagong sama ng loob. Pagkatapos muling mabuhay ng mga masasamang espiritong ito, bukod sa pagiging mas malakas, magkakaroon din sila ng mga katangiang parang antibody. Sa hinaharap, hindi na sila matatakot sa mga armas na nakasagupan nila noon. Kaya naman, sabik na naghihintay ngayon si Iron Armor sa muling pagsilang ng mga masasamang espiritu. Pagkatapos nito, maaari na niyang muling salakayin ang Moon City. Ngayong umangat na ng isang antas ang Moon City, ang kanilang Evil Spirit Valley ay umangat at lumawak na rin. Dadami pa ang kanilang bilang. At mas lalakas din ang kanilang kapangyarihan. Sa loob ng libu-libong taon, palaging ganito. Ito ang batas ng pagbabalanse sa Underworld. Jiang Ming, natalo ako sa iyo noon. Sa pagkakataong ito, siguradong babawi ako. Lalamunin ko, ang iyong espiritual na katawan. Babalik ako sa mundo ng mga buhay. Bahagyang naningkit ang mga mata ni Iron Armor at matatag na sinabi. Sa katunayan, ang pagsalakay nila sa syudad ay hindi lang para makakuha ng mas malakas na kapangyarihan, kundi para na rin makabalik sa mundo ng mga buhay. Siyempre, sila ay mga masasamang espiritu lamang. Pagkatapos makabalik sa mundo ng mga buhay, hindi sila maaaring maging normal na tao, magiging isang uri sila ng masamang nilalang. May anyong tao, ngunit hindi naman tao. Kahit na ganoon, kontento na sila. Mas mabuti na iyon kaysa manatili sa isang madilim at nakakatakot na lugar tulad ng Evil Spirit Valley. At madilim na lugar, dapat malaman na kung mananatili sila sa Underworld, maaari lamang silang maging masasamang espiritu, pagkatapos ay papatayin. Muling mabubuhay, at muling papatayin, paulit-ulit. Sa paanuman, ayaw ni Iron Armor sa ganitong uri ng buhay. Ilang taon na siyang nabubuhay sa Underworld, palaging pinapanood ang mga dating pinuno ng Moon City. Napatuloy na nakakakuha ng merito at pagkatapos ay masayang nagre-reincarnate. Sobra siyang naiinggit, kislap, asterisk. Habang siya ay nag-iisip, may narinig na ingay mula sa Pool of Resentment. Isang kumpol ng madilim na yin energy ang nabubuo sa lawa-lawaan. Napangisi si Iron Armor, malapit nang mabuo ang mga bagong masasamang espiritu. Hindi niya alam kung gaano sila magiging kalakas. Basta, siguradong malalampasan nila ang dati nilang lakas. Ilang sandali pa, tumalon ang mga kumpol ng yin energy na ito mula sa Pool of Resentment. Hindi mabilang na masasamang espiritu ang lumitaw sa harap ni Iron Armor. Agad na nagliwanag ang mga mata ni Iron Armor, puno ng kasabikan ang kanyang puso. Ang baluti sa kanilang mga katawan ay kumikinang ng pilak na liwanag. Silver Armor, mga Silver Armor Warrior, napakaganda. Lahat sila ay umangat ng isang antas. Isang antas na mas mataas kaysa sa akin ngayon. Hindi ko inaasahan na sa muling pagkabuhay ng aking mga tauhan sa pagkakataong ito, hindi lang tataas ang kanilang lakas kundi pati na rin ang kanilang antas. Sobrang nasasabik si Iron Armor. Sa depensa man o sa pag-atake, ang kanilang lakas ay ilang beses na mas malakas kaysa dati. At saka, hindi na sila takot sa mga heavy machine gun at granada. Kung gayon, hindi magiging mahirap na makuha ang Moon City. Hahaha, talagang tinutulungan ako ng langit. Tuwang-tuwa si Iron Armor. Swoosh! Kasunod nito, isang malaking kumpol ng sama ng loob ang lumipad palabas mula sa Pool of Resentment. Muling lumitaw ang kagalakan sa mukha ni Iron Armor. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Ang kumpol ng sama ng loob ay sumanib sa kanyang katawan. Hindi nagtagal, ang baluti sa katawan ni Iron Armor ay naglabas ng gintong liwanag. Siya na ngayon ay isang Gold Armor Warrior. Napakalakas na sama ng loob. Ilang taon na akong hindi nakakatikim ng ganitong uri ng sama ng loob. Pakiramdam ko'y napupuno ng lakas ang buong katawan ko, masayang tawa ni Golden Armor. Ang sama ng loob ang kanilang pagkain, habang lumalaki ang sama ng loob. Lalo silang lumalakas. Mga kasama, punta tayo sa Moon City para makipag-ayos. Huwag natin silang bigyan ng pagkakataong mag-ayos. Pinakamainam na makuha natin ang Moon City ngayon, sabi ni Chingman. Tiyak na mananalo tayo, buong kumpiyansang utos ni Iron Armor. Tiyak na mananalo, sigaw din ng Silver Armor Evil Spirit. Sa labas ng Evil Spirit Valley, hindi kalayuan, minamaneho ni Jiang Ming ang armored vehicle at dahan-daang huminto roon. Ang mga taga Moon City ay nandoon din.
Nagmamasid sila mula sa pader ng syudad, ngunit lahat sila ay medyo naguguluhan. Bakit hindi inaatake ng City Lord ang Evil Spirit Valley? Baka hindi gumagana ang armored vehicle. Imposible. Tiyak na mapagkakatiwalaan si Young Master. Sa loob ng sasakyan. Kinakamot ni Jiang Ming ang kanyang ulo habang nakatitig sa iba't ibang mga pindutan at switch sa control panel. Para malaman ninyo, noong nasa mundo pa siya ng mga buhay. Ang pinaka-advanced na sasakyang minaneho niya ay isang QQ car. Paano niya malalaman kung paano gumamit ng armored vehicle? Pinilit niya lang itong paandarin. Napaandar niya ito palabas, pero wala siyang kaalam-alam kung paano umatake. Tong batang to. Hindi mo ba alam na hindi ako marunong gumamit ng armored vehicle? Magsulat ka man lang sana ng liham para bigyan ako ng detalyadong paliwanag. Gusto mo ba akong mapahiya? Letcheng bagay to, pagmumura ni Jiang Ming. Alin ba kasing pindutan dito ang para sa bala at alin ang para sa bomba? Baka may self-destruct button pa ito. Sige na nga, susubukan ko isa-isa, bamantong hininga si Jiang Ming. Pagkasabi niyon, pinindot niya ang isang pindutan. Rat-tat-tat, asterisk. Umalingaw-ngaw ang tunog ng machine gun, at ang mga bala ay humahagibis pasulong. Sunod-sunod niyang pinindot ang ilan pang mga pindutan. Swoosh, 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 boom, 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 asterisk. Iba't ibang tunog ang narinig habang sunod-sunod na nagpapaputok ang iba't ibang armas. Mayroong mga incendiary bomb, heavy machine gun, at rocket launcher. Mayroon ding grenade launcher. Sa isang iglap, nagliparan ang mga bala at bomba patungo sa Evil Spirit Valley. Nang makita ang ganitong kislap ng apoy, ang mga tao sa pader ng syudad ay natigilan. Ang galing ng armored vehicle na yan. Bakit hindi ko alam na may ganito kalakas na armored vehicle? Kumpleto ang mga armas. Oo nga, hindi pa rin ako nakakita ng ganyan. Talagang laging mapagkakatiwalaan ang Young Master. Oo nga, sabik na nag-usap ang lahat. Ang mga kagamitang ipinadala ni Jiang Chen sa pagkakataong ito ay muling nagdala sa kanila ng sorpresa. Sobrang galing. Ang armored vehicle na ito ay parang pinagsama-sama na ang lahat ng armas. Kung bawat isa sa kanila ay may isa niyan, ang saya siguro. Sa sandaling iyon, si Golden Armor at ang kanyang mga kasama ay puno ng fighting spirit. Lumalakad sila palabas ng Evil Spirit Valley. Ngayon, lahat sila ay nag-level up na. Ang kanilang lakas ay tumaas ng ilang beses, kaya't puno sila ng kumpiyansa. Nang malapit na si Golden Armor sa labasan ng Evil Spirit Valley, bigla siyang nakaramdam ng malakas na hangin na humahagibis. Kasunod nito, isang cannonball ang lumitaw sa kanyang harapan. Natigilan si Golden Armor. Siya naman. Anong sitwasyon tong bigla ang bomba? Kailangan bang ganito ka-welcome? Kalalabas lang namin, may bomba nang naghihintay. Mabuti na lang at mabilis niyang ginamit ang kanyang depensa. Ang kanyang gintong baluti ay kumislap at hinarap ang cannonball. Ang gintong baluti ay kumislap at hinarap ang cannonball. Boom, asterisk. Naglaho ang kislap ng baluti. Diretso si Golden Armor na napaatras ng ilang hakbang, at nakaramdam ng init sa kanyang dibdib. Lintik, hindi ba ito ang parehong uri ng cannonball tulad ng dati? Bakit mas malakas na ngayon? Ang dating masayang kalooban ni Golden Armor ay muling lumubog. Alam niyang galing ito sa Moon City. May mga taong nag-aabang sa kanya dito. Pero isang araw pa lang ang nakalipas. 15. Paano nakakuha ang Moon City ng mas malalakas na armas? 165. Nakakainis talaga. Arg, sigaw ni Golden Armor at agad na inunat ang kanyang kamay. Isang madilim na espada ang lumitaw. Iwinasiwas niya ito ng buong lakas, at ang malakas na yin energy mula sa espada ay sumugod patungo sa susunod na paparating na cannonball. Boom, asterisk. Nahati sa dalawa ang bomba, ngunit ang lakas nito ay umabot pa rin kay Golden Armor. Dali-dali siyang umatras ng ilang hakbang. Ang kanyang gintong baluti ay napuno ng alikabok. Mukha itong napakadumi, kaya hiyang-hiya siya. Hindi niya inasahan na bago pa man niya mapamunuan ang kanyang mga tauhan para sa lakayin ng Moon City. Sa sarili niyang teritoryo ay ganito nakasama ang naging kalagayan niya. At ni hindi man lang niya nakita ang anino ng kalaban. Ang pakiramdam na ito ay parang isang taong naglalakad patungo sa isang lamesang puno ng masasarap na pagkain, at bigla na lang siyang binuhusan ng dumi. Pinuno, aatake na ba tayo? Pabulong na tanong ng isang masamang espiritu. Pinakalma ni Jin Kai ang kanyang sarili. Mas lalo siyang nag-alab sa paghihiganti. Siyempre, kailangan nating makuha ang Moon City. Kailangan kong mahuli si Jiang Ming. Pahihirapan ko siya ng dahan-dahan, galit na sabi ni Jin Kai.
Sobra na ang kahihiyang dinanas niya. Kailangan niyang makabawi ngayon, kung hindi, anong mukha pa ang ihaharap niya bilang pinuno? Anong mukha pa ang ihaharap niya sa underworld? Habang si Jinkai, at ang kanyang mga tauhan ay muling nanambalik ang loob, shoo, ilang bombang likido na kasing laki ng hinlalaki ang lumipad papasok. Nang makita ito ng mga masasamang espiritu, lahat sila ay nagtaka. Ano tong maliliit na bote na ito? Hindi napigilan ng ilang masasamang espiritu na kunin ito. Para tingnan kung ano ito. Ano kaya ito? Mukhang hindi naman sandata. Nagkamali kaya ng bato ang mga taga Moon City. Hindi rin naman ito mukhang bomba. Baka inumin ito. Ang mga masasamang espiritong ito ay nabuo mula sa sama ng loob sa mundo ng mga buhay at mayroon lang silang kaunting kaalaman tungkol sa mundo ng mga buhay, kaya hindi nila naiintindihan ang karamihan sa mga bagay. Pinuno, ano sa tingin mo ang mga ito? Tanong ng isang tauhan. Kumunat ang noo ni Jinkai. Hindi pa rin niya nakikita ang ganitong bagay. Bitiwan niyo yan agad at umatras. Hindi natin alam kung ano na namang pakulo ng Moon City. Bago pa man matapos magsalita si Jinkai, narinig ang isang malakas na pagsabog. Sumabog pala ang maliliit na bote. Maraming masasamang espiritu ang nabigla at namatay. Time bomb pala ito. Bilis, umatras kayo. Nagmamadaling inutusan ni Jinkai ang kanyang mga tauhan na umatras. Sa sandaling iyon, marami pang granada ang pinasabog mula sa labas, na ikinamatay at ikinasugat ng maraming masasamang espiritu. Ang paatras na si Jinkai ay sumulyap sa kanyang likuran. Bahagya siyang natigilan. Lintik, hindi pa man tayo nakakaalis ng Evil Spirit Valley, ganito na karami ang namatay sa mga tauhan ko. Kung lalabas tayo ngayon, baka mamatay tayong lahat bago pa man makarating sa Moon City. Pinuno, pumunta na lang tayo sa ibang lugar, pwede ba? Pinuno, huwag na nating labanan ang Moon City. Oo nga, bakit ba kailangan nating kalabanin ang Moon City? Kung sa ibang teritoryo tayo, siguradong tayo ang maghahari, sunod-sunod na sabi ng mga masasamang espiritu. Talagang natatakot na sila. Sunod-sunod na ang pagkatalo nila sa Moon City kamakailan, at talagang nawalan na sila ng kumpiyansa. Mas mabuting itigil na lang ito. Hindi nila alam kung ano pa ang malakas na pakulo ang naghihintay sa kanila. Hindi talaga sila pwedeng magpakamatay. Puno ng galit ang mukha ni Jinkai. Hindi tayo pwedeng sumuko agad. Kailangan nating labanan ang Moon City hanggang sa huli. Nandito ako, kaya pwede kayong mabuhay ng paulit-ulit. Huwag kayong matakot. Hindi ako naniniwalang wala tayong magagawa sa Moon City. Namumula na sa galit ang mga mata ni Jinkai. Hindi sila pwedeng magkasundo ni Jiang Ming, kailangan nilang maglaban hanggang kamatayan. Sa labas ng Evil Spirit Valley, nagtatakang tiningnan ni Jiang Ming ang lambak. Bakit walang lumalabas na masasamang espiritu? Kanina pa ako sumusubok, malakas naman ang ingay, pero hindi ko alam kung gaano kalakas ang pinsala. Hindi pa ba nakakabawi ang mga masasamang espiritu? Bilis, lumabas kayo para masubukan ko ang lakas nito. Ayaw nilang lumabas. Gusto kong subukan ang lakas nito. Ayaw nilang lumabas. Baka naman minamaliit nila ang atake ko. Mukhang kulang pa sa lakas. Bukas, ipapamodify ko sa bata ang isang mas malakas na sandata. Napahawak si Jiang Ming sa kanyang baba at nag-isip. Kung alam lang ni Jinkai ang sinasabi niya. Siguradong mamamatay siya sa galit. Pas ang gala, gusto naming lumabas pero ikaw ang humaharang sa amin. Sa loob, okay. Matapos titigan muli ang Evil Spirit Valley, hindi na nagtagal si Jiang Ming at nagmaneho ng armored vehicle pabalik sa Moon City. Mga kapatid, siguro nagpapagaling pa sila Taikai. Maghanda na tayo ng maaga. Kailangan nating palakasin ang ating lakas at level sa lalong madaling panahon. 2 level na lang at makakabalik na ako sa mundo ng mga buhay. Kailangan nyo ring magsumikap. Kailangan nyong maging kahit man lang level 2 warriors para maisama ko kayo pabalik. Naiintindihan nyo ba? Bumaba si Jiang Ming sa armored vehicle at tumingin sa lahat. Alam na alam niya sa kanyang puso na gustong-gusto ng mga kapatid na bumalik sa mundo ng mga buhay. Walang sino man ang gustong manatili sa underworld. Basta't makabalik sila sa mundo ng mga buhay para makita ang kanilang mga pamilya, kahit isang araw lang na makasama sila, kontento na sila. Opo, sigaw ng lahat. Pagkatapos, dinala ni Jiang Ming ang iba pang sandata pabalik sa kanyang tirahan. Gusto niyang kalikutin kung paano gamitin ang mga mechanical na hayop. Sa kabilang banda, sa ibang level 2 na lungsod, napakaganda. Napakagaling talaga ni Young Master Jiang ng Moon City, ang bilis niyang nakakuha ng mga armas para sa atin. Ang astig ng mga armas na to. Ngayon ay hindi na tayo takot sa masasamang espiritu.
makakapag-level up na rin tayo. Sayang lang at limitado ang bilang ng pagpapadala ng panaginip, 5 beses lang bawat buwan. Hay, sana araw-araw na lang makapagpadala ng panaginip, para sabihan ng apo kong babae na bilisan niyang makuha si Young Master Jiang. Kapag may tumingsil ka, hindi na mahirap umasenso. Salamat talaga kay Young Master Jiang. Mga kasama, lalaban tayo ng todo ngayon. Aayusin natin ang ating lumang alitan sa mga masasamang espiritu. Sa sandaling ito, maraming tao sa iba't ibang lungsod ang nagsasaya. Kumpara sa mga kaluluwang tulad nila, ang mga masasamang espiritu ay may likas na kalamangan. Kaya naman, kailangan nila ng mga armas. Ang tanging paraan nila ay gamitin ang mga mo-coins na sinusunog ng kanilang mga kamag-anak sa mundo ng mga buhay para makabili ng armas sa arsenal ng impyerno. Pero marami sa kanila ang hindi mayaman. At saka, ang mga armas na ito ay galing sa mga kaluluwang nakapag-reincarnate na. Mga gamit ng armas ang mga iniwan ng mga multo. Karamihan sa masasamang espiritu ay muling isinilang at sa mga armas na ito ay may panlaban na kaya hindi na epektibo. Sa loob ng maraming taon, laging dehado sa laban ng iba't ibang lungsod. Pero ngayong taon, may mga bago silang armas. Sa wakas, makakaganti na sila. Dahil nandyan si Young Master Jiang, hindi na sila natatakot na maubusan ng mga bagong armas. Sa tuwing naiisip nilang mabilis silang makakapag-level up at makakabalik sa mundo ng mga buhay. Nag-aalab ang diwa ng pakikipaglaban ng lahat. Laban, para sa tagumpay, para sa tribo. Dala-dala ang kanilang mga armas, pamwesto sila sa pader ng lungsod. Sa labas ng mga pangunahing lungsod, sumalakay na ang hukbo ng masasamang espiritu. Ngunit, nang makita ng mga masasamang espiritu ang mga nakahilera sa pader ng lungsod, ang iba't ibang modernong armas, agad silang natulala. Anong nangyayari? Hindi naman ito ang Moon City, bakit mayroon din silang mga armas? Hindi nila malilimutan ang naunang labanan sa Moon City. Napakalakas ng puwersa ng Moon City noon. Talagang dinurog sila sa laban. Pagkatapos umatras, nagpapasalamat pa sila na hindi Moon City ang kalaban nila. Hindi nila inaasahan na pati pala ang mga lungsod sa kanilang teritoryo ay mayroon na ring malalakas na armas. Paano na sila aatake ngayon? Galing ba sa Moon City ang lahat ng armas na ito? Mga bata, hindi na tayo lalaban ngayon. Wala tayong panalo rito. Alam na ang resulta, nang matauhan ang mga pinuno ng masasamang espiritu mula sa iba't ibang teritoryo. Agad silang nagutos na umatras. Diyos ko, hindi natin to kayang labanan. Hindi ba't pagpapakamatay lang ito? Yung laban sa Moon City. Kaunti lang ang nawala sa kanila, pero hindi pa sila nakakabuo ng panlaban sa mga armas na ito. Kahit gustuhin nilang tumakas, hindi nila magawa. Mga kasama, polanan nyo ng bala. Tirahin nyo ng walang awa. Ipaghiganti ang ating nakaraan at kumita ng mas maraming kapangyarihan ng Underworld at Merito. Para protektahan ang ating mga kamag-anak sa mundo ng mga buhay. Ang mga pinuno ng bawat lungsod ay nagutos na puksain ang kalaban. Sugod, lahat ng mga bantay, puno ng nag-aalab na damdamin, ay walang tigil na nagpapaputok. Sunod-sunod ang putok ng mga machine gun, at walang humpay ang paghagis ng mga granada at incendiary bomb. Boom! 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 Napuno ng usok ang buong lugar. Umalingaw-ngaw ang mga pagsabog sa kalangitan. Ayos! Ang sarap sa pakiramdam. Ang mga armas na ito ay sobrang galing. Sa wakas, naramdaman ko na rin ang ligayang nararamdaman ng mga kaluluwa sa Moon City. Sa wakas, makakaganti na tayo. Ha. Sa loob ng maraming taon, lagi nyo kaming inaapi, kayong mga masasamang espiritu. Ngayon, hayaan nyong matikman nyo naman ang pakiramdam ng laging dehado. Ngayon, manginig kayo sa takot. Tignan natin kung hindi ko kayo pasabugin. Tikman nyo ang lakas ng rocket launcher ko. Nag-e-enjoy ng husto sa laban ang mga bantay ng bawat lungsod. Hindi mapigilan ang kanilang mga kamay sa pag-atake. Ang mga masasamang espiritu sa labas ng lungsod ay hindi mabilang na napuksa dahil sa lakas ng iba't ibang armas. Sila na dating nagyayabang na sasakupin ang lungsod, ngayon ay kailangan pang protektahan ng kanilang mga tauhan habang tumatakas. Sobrang kaawa-awa ng itsura nila. Lintik, hindi ganito lumaban. Paano pa kami mabubuhay sa impyerno nito? Pucha, sobra na ang mga lungsod na ito. Nilabag ninyo ang mga batas ng impyerno. Isusumbong ko kayo. Habang tumatakas, nagmumura ang masamang espiritu. Isusumbong mo mukha mo. Hindi nyo na kaya, kayo nga mismo ay may mga skill buff. Bakit kami, hindi pwedeng gumamit ng armas? Lintik, kayong mga masasamang espiritu, paano nyo nga ba kami? Trinato noon, ngayon, babawi kami sa lahat ng ginawa nyo.
Heto pa ang isang bala ng kanyen, mamatay ka na. Malakas na sagot ng mga bantay. Ngayon, dehado na ang masasamang espiritu. Kahit pa may mga skill buff kayo, ano naman ngayon? Alam na alam namin ang mga kakayahan nyo. Halimbawa, ang angkan ng Yin Zhao ay magaling sa depensa, pero dinalhan kami ni Young Master Jiang ng flamethrower. Ito ang pantapat sa depensa nyo. At saka, madalas kaming magkakaroon ng mga bagong armas. Kahit gaano pa kalakas ang mga skill nyo. Kaya naming talunin kayo. Kayong mga masasamang espiritu, wala na kayong ibang pupuntahan kundi ang kamatayan. Pinuno, paano na sila? Wala na tayong magagawa. Kung hindi, huwag na tayong manatili sa 18 palapag. Oo nga, Pinuno, pwede ba tayong lumipat? Nang palapag, ayoko na talagang manatili rito. Sobrang nakakahiya na, hindi ko na kaya. Pinuno, sa tingin mo, manatili na lang kaya tayo sa lambak ng masasamang espiritu at huwag nang lumabas. Ang mga kaluluwa sa mga lungsod na ito, malaot madali. Darating ang araw na mauubos ang kanilang yin life. Kapag nag-reincarnate na sila, maaari na nating ipagpatuloy ang pag-atake sa syudad. Sa panahong iyon, ang syudad ay papalitan ng bagong batch ng mga kaluluwa, at hindi na tayo matatakot. Tama, Chief. Huwag na natin silang labanan. Kung magpapatuloy tayo ng ganito, matatalo lang tayo at hindi mananalo. Hindi ko talaga alam kung paano sila nagkaroon ng iba't ibang armas. Nagbuntong hininga ang mga masasamang espiritu. Sa puntong ito, ang mga pinuno ng masasamang espiritu mula sa iba't ibang teritoryo ay nababagabag na rin. Hindi sila makapagdesisyon sa sandaling iyon. Ganito na lang, magkaroon muna tayo ng tigil putukan sa kanila, at pagkatapos ay kasama ang iba pang mga pinuno. Pag-usapan nating mabuti kung may paraan para malutas ang problema, naisip ng mga pinuno. Sa ngayon, ang tanging magagawa nila ay muling magkaisa. Nasa pagkakaisa ang lakas. Mag-isip tayo ng paraan para labanan ang kalaban. Hindi kaya sila magtatago na lang talaga sa Evil Spirit Valley. At hindi nalalabas. Hindi ba't mas kaiyahiya iyon? Matapos marinig ang sinabi ng pinuno, sumang-ayon ang lahat ng masasamang espiritu. Hindi nagtagal, ang mga masasamang espiritu ay tumakas na ng walang bakas. Anak nang, ang bilis naman nilang tumakbo. Hindi pa nga ako nagsasawa sa pakikipaglaban, ang mga masasamang espiritu ay tumakas sa gulat. Ito ang kanilang unang pagkatalo bago pa man magsimula ang laban. Siguradong naiinis sila, hahaha, ang sarap sa pakiramdam. Ang ganda talaga kapag may armas. Hindi ko akalain na darating ang araw na magkakaroon din tayo ng pagkakataong habulin ng masasamang espiritu. Sana lang mas mahaba pa ang buhay ko sa kabilang buhay. Para mas marami akong mapatay na masasamang espiritu, makakuha ng mas maraming merito, at magkaroon ng magandang reinkarnasyon. Oo nga, ganoon din ang iniisip ko. Gusto ko talagang pumasok sa lambak ng masasamang espiritu at pumatay hanggang sa magsawa. Pero hindi ito papayagan ng batas. Hindi naman siguro magtatago lang habang buhay ang mga masasamang espiritu sa lambak nila, di ba? Sana hindi. Gusto pa kaya nilang ma-reincarnate at bumalik sa mundo ng mga buhay. Pinag-uusapan ito ng mga kaluluwa sa lahat ng malalaking syudad. Masaya sila na kaya nilang talunin ang masasamang espiritu, pero kasabay nito, nag-aalala rin sila na baka magtago na lang ang mga ito sa lambak nila. Kung hindi na sila lalaban sa atin, ano pang silbi ng pananatili natin sa kabilang buhay? Hindi tayo makakakuha ng sapat na merito bago maubos ang oras natin dito. Paano natin poprotektahan ang ating mga pamilya? Paano tayo magkakaroon ng magandang reinkarnasyon? Ayaw nilang mangyari ang ganitong resulta. Hindi naman siguro sila magtatago ng habang buhay, di ba? Maliban na lang kung wala na silang anumang hinahangad at gusto na lang nilang mamuhay ng walang direksyon. Kung hindi, siguradong, babalik sila. Huwag kayong mag-alala, baka nag-iisip lang sila ng diskarte at aatake ulit sa syudad mamaya. Ito ang pagsusuri ng mga City Lord. Halos 100 taon na sila sa kabilang buhay. Siyempre, ang kanilang edad at itsura ay pareho pa rin noong sila'y namatay. Pumasok lang ang kanilang mga kaluluwa sa kabilang buhay, kaya hindi na nagbabago ang kanilang estado. At ang buhay ng isang kaluluwa ay hindi bababa sa 70 taon. Ang mga City Lord ng bawat teritoryo ay nakipaglaban sa masasamang espiritu sa loob ng ilang dekada kaya alam na nila ang iniisip ng mga ito. Mahal na City Lord, pumunta na po tayo sa Moon City ngayon. Tingnan natin kung may bago silang mga armas. Sige, mayroon pa akong pagkakataong magpadala ng panaginip ngayong buwan. Kung may dumating na bagong armas, agad kong uutusan. Ang apo kong babae na bilhin niyon para sa akin. Tama, pumunta tayo sa Moon City at tingnan.
Tuwang-tuwang sinabi ng mga kaluluwa. Ang pinakakailangan nila sa kabilang buhay ay armas. Kapag may armas, makakalaban sila sa masasamang espiritu, makakakuha ng merito, mapoprotektahan ng pamilya, at mabibigyan din ang sarili ng mas magandang susunod na buhay. Sa isang iglap, nagtipon ang lahat ng kaluluwa papuntang Moon City. Sa ngayon, ang Moon City na ang pinakamakapangyarihang syudad sa level na ito ng kabilang buhay. Kailangang kumapit ng ibang syudad dito. Para sabay-sabay silang umangat. Sa mundo ng mga buhay, matagal na naging abala sina Jiang Chen at Fang Qingya. Gabi na ngayon, naghanda nang umuwi si Fang Qingya. Jiang Chen, uuwi na ako. Ang ng pakiramdam ko kapag nandito ako. Masaya akong nakilala kita. Ngumiti si Fang Qingya kay Jiang Chen. Hindi masyadong marunong makipag-usap sa babae si Jiang Chen kaya seryoso lang siyang nagsabi. Kung gusto mo rito, pwede kang bumalik kahit kailan. Talaga, pwede ba? Kung ganun, ayoko nang umalis. Pwede ba akong matulog dito ngayong gabi? Tuwang-tuwang tanong ni Fang Qingya. Natigilan si Jiang Chen sa narinig. Ang prangka mo naman, matulog dito. Hindi ba't magiging abala para sa iyo kung dito ka titira? Napakamot ng ulo si Jiang Chen. Ang problema kasi, sobrang simple lang ng bahay niya. Si Fang Qingya ay isang mayaman at magandang babae. Malamang hindi niya gugustuhing tumira sa ganitong lugar, di ba? Bukod pa sa si Fang Qingya ay isang babaeng galing sa mayamang pamilya. Kahit siya mismo, ganoon din ang iniisip. Halimbawa, pagkatapos kumain ng masasarap na pagkain, kakain ka ng tinapay at atsara. Mahirap masanay. Hindi naman ito sinaunang panahon. Ano ang hindi kumbinyente? Isang gabi lang naman akong makikitulog. Huwag mong sabihing nag-aalala ka na may gagawin ako sa'yo, pabirong sabi ni Fang Qingya na may magaan na ekspresyon. Ngumuso si Jiang Chen. Hindi naman sa nag-aalala ako na may gagawin ka sa akin, ang inaalala ko ay kung ano ang magagawa ko. Sa iyo, pumayag ka na, sige na, ang bahay na iyon ay parang isang walang lamang kahon, walang init ng isang tahanan. Ano pang silbi ng pag-uwi ko roon? Dito sa iyo, talagang napakagaan ng pakiramdam ko. Napaka-komportable. Kung uuwi ako, baka ma-depress na naman ako, buntong hininga ni Fang Qingya. Hindi maiwasang magtaka ni Jiang Chen. Hindi ka ba mahal ng mga magulang mo? Ano bang trabaho nila? Mayaman ka naman ngayon. Hindi ka ba masaya sa buhay mo? Hindi niya naiwasang itanong. Naging malungkot ang ekspresyon ni Fang Qingya at mapait siyang ngumiti. Ang mga magulang ko, inabandona na nila ako noon. Hindi mo alam ang buong kwento. Nang marinig ito, naging mausisa si Jiang Chen. Kung inabandona siya ng mga magulang niya, bakit siya binalikan? Ang totoo, inabandona ako ng mga magulang ko dahil mas gusto nila ng anak na lalaki. Kaya nila ako inabandona. Dagdag pa na hindi maganda ang kalagayan namin noon, kaya walang pag-aalinlangan nila akong iniwan. Pagkalipas ng maraming taon, yumaman sila at naging kilala sa mundo ng negosyo. Natural lang na malalantad sa publiko ang ilang bagay tungkol sa pamilya. Nabalita noon na inabandona nila ang kanilang anak na babae. Natatakot silang maapektuhan ng opinyon ng publiko ang kanilang career. Kaya pinabalik nila ako at nagpatawag pa ng press conference, sinabing naligaw lang ako noon at ngayon ay sa wakas, buo na ulit ang aming pamilya. Dahan-daang ikinwento ni Fang Qingya habang si Jiang Chen ay tulalang nakikinig. Sa telebisyon lang niya nakikita ang ganitong mga eksena. Pero dati, talagang malala ang pagtingin na mas mahalaga ang lalaki kaysa babae. Ang pag-abandona sa anak na babae ay marahil pangkaraniwan. Pero, ano ang sitwasyon ng kuya mo? Bakit kayo parehong inabandona ng mga magulang mo? May naisip si Jiang Chen. Hindi niya maiwasang magtanong. Ikinwento sa kanya ni Fang Qingya ang istorya nilang magkapatid. Hindi kami magkadugo, isa rin siyang kaawa-awang tao. Inabandona rin siya, pareho kaming kaawa-awa kaya mula noon ay kami na ang nagdadamayan. Sa puso ko, siya na ang tunay kong kuya, paliwanag ni Fang Qingya. Tumango si Jiang Chen. Naintindihan ko na. Kawawa naman pala talaga itong babae. Kinuha lang siya pabalik ng tunay niyang mga magulang dahil natatakot sila na maapektuhan ang kanilang career, kaya napilitan lang sila. Kaya pala sabi niya hindi masaya sa bahay nila. Sige, kung hindi ka masayang umuwi, dito ka na lang sa akin. Tumira ka na dito, basta huwag mong pandidirian ang bahay ko, sabi ni Jiang Chen. Paano naman ako mandidiri? Lahat ng hirap naranasan ko na noon. At saka, hindi naman ganoon kalala ang bahay mo. Ngumiti ng mahinahon si Fang Qingya. Pagkatapos, inayos ni Jiang Chen na si Fang Qingya ay matulog sa kanyang kwarto, habang siya naman ay matutulog sa dating kwarto ng tatay niya. Hindi magandang patulugin ng isang babae sa kwartong pinagpanawan ng tatay niya. Hindi maganda, at saka,
Sabi noon ng tatay niya, ang mga babae raw ay yin, at magdadala lang ng malas kapag nadikit sa mga ganitong bagay. Inihanda ni Jiang Chen sa kanyang kwarto ang malinis na sapin sa kama para kay Fang Qingya. Pagbalik niya sa sala, nakita niyang may ilang putahe na sa mesa at may napakabangong amoy. Pumasok ang amoy sa ilong ni Jiang Chen. Ano kasi, abala tayo hanggang ngayon at hindi pa tayo kumakain, kaya ako na mismo ang pumunta sa kusina at nagluto ng kaunti. Matagal na rin akong hindi personal na nagluluto. Sana hindi mo pandidirian ang luto ko. Habang nagsasalita, Nags. May ilang hibla ng buhok na basa pa sa tubig. Sa sandaling iyon, isang mainit na pakiramdam ang bumalat sa puso ni Jiang Chen. Ang bango, hindi ka pala mahina sa pagluluto. Ang kusina ko ay gumagamit ng kalan. Hindi ko akalain na marunong ka ring gumamit niyan, papuring sabi ni Jiang Chen. Sa makabagong panahon ngayon, lahat ng tahanan ay gumagamit na ng gas stove. O kaya induction cooker. Ilang matatanda na lang ang gumagamit ng kalan para magluto. Samantalang si Jiang Chen ay gumagamit pa rin ng kalan hanggang ngayon. Ito ay dahil mas gusto niyang balikan ang nakaraan, at saka, mas espesyal ang lasa ng pagkain kapag sa kalan niluto, may kasama pang pakiramdam ng kabataan. Kapag gumamit ng induction cooker, maaaring hindi pareho ang resulta. Dati, mahirap ang naging buhay ni Fang Qingya. Ngunit ilang taon na rin siyang namumuhay ng marangya. Karaniwan, hindi na niya kailangang magluto, kaya hindi niya inasahan na. Naaalala pa niya kung paano gumamit ng kalan at hindi rin masama ang kanyang pagluluto. Huwag ka nang magtaka, mula pagkabata ay marunong na akong gumamit ng kalan. At saka, pakiramdam ko kapag nagluluto ako sa kalan, ito'y nagbibigay sa akin ng isang mas mainit na pakiramdam. Ang lasa ng pagkain ay labis kong kinasasabikan. Isang lasa na hindi ko na matikman sa bahay ngayon. Lalo na ang nilugaw, mayroon itong espesyal na bango at sarap. Paborito ko ring kainin ang tutong, nakangiting sagot ni Fang Qingya. Tumingin si Jiang Chen sa isang platong tutong sa mesa. Pareho pala tayo, paborito ko ring kumain ng tutong. Pinapanatili ko ang kalan dahil kapag nagsasaing sa malaking kaldero, nakakagawa ako ng tutong. Mabangong mabango, malutong, at napakasarap. Kapag binudburan ng kaunting chili powder, ang lasa ay talagang kaitakam takem. Iyon talaga ang pinakamasarap na merienda na natikman ko noong bata ako. Dati, nag-uunahan pa kami ng pamilya ko sa pagkain ng tutong. Oo, sabi ni Jiang Chen na may ngiti, dati, mahilig kaming kumain ng tutong ng kuya ko. Wala kasi kaming pera para bumili ng merienda noon, kaya pag nakakain kami ng tutong, kontento na kami. Mainit pa ang pagkain, maghugas ka na ng kamay para makakain na tayo, nakangiting sabi ni Fang Qingya, na para bang isang mabuting may bahay. Sige, napangiti na rin si Jiang Chen. Pakiramdam niya ay lalo silang nagiging malapit ni Fang Qingya. May mga pagkakatulad sila. Pagkatapos maghugas ng kamay, umupo si Jiang Chen sa tapat ni Fang Qingya. Nagsimula na silang kumain. At masasabi kong, ang galing talagang magluto ni Fang Qingya. Sakto ang luto, tamang-tama ang timpla. Kung sino man ang mapapangasawa niya, para na ring nakahanap ng isang mabuting asawa at ina. Sobrang swerte ng lalaking iyon. Pagkatapos kumain, si Fang Qingya na ang nagkusa na magligpit ng mesa at maghugas ng mga plato. Nandito na nga ako sa bahay ninyo. Ako na ang nakikinabang, kaya dapat lang na gumawa ako ng gawaing bahay. Qingya, sa kwarto ko na ikaw magpahinga. Doon ako sa kwarto ng tatay ko. Simple lang ang bahay namin. Kung hindi ka sanay, pwede ka namang mag-check-in sa malapit na hotel. Dinala ni Jiang Chen si Fang Qingya sa kanyang kwarto at sinabing, bakit mo naman sinasabi yan? Ang ganda nga ng lugar na ito. Mas simple pa ang tinitirhan ko noong bata ako. Gusto kong manatili dito kasi komportable ako, at parang ang gan sa pakiramdam, parang nasa sariling tahanan. Hindi ko mararamdaman to sa hotel. Kaya huwag ka nang mag-alala, sabi ni Fang Qingya na may matamis na ngiti. Sige na, magpahinga ka na. Kanina ka pa sa mga gawain para tulungan ako. Pagod ka na rin sigurado. Pagkasabi niyon, bumalik si Jiang Chen sa kwarto para ihanda ang kahon na bakal, at pagkatapos ay inilagay ito sa ilalim ng malaking puno. Hindi niya nakalimutan ang pagpapatulong sa kanyang ama para sa kayamanan. Nang matapos ang lahat, masayang-masaya nang natulog si Jiang Chen. Matapos ang mahabang tulog, biglang nakarinig si Jiang Chen ng isang sigaw. Fang Qingya, dali-daling napabangon si Jiang Chen. Anong nangyari sa kanya?